Caramel, bakit hindi ka pa natutulog? Mabilis na napatingin si Caramel sa kanyang tabi. Binigyan lamang ng mapait na ngiti ni Caramel ang kanyang ina at saka muling tumingin sa bintana nilang nakabukas. Mukhang malalim ang iniisip mo ah. Dagdag pa ng ina nito. Ma, anong gagawin mo sa oras na malaman mong nahulog ka na pala sa taong alam mong malabong maging sayo? Tanong ni Caramel habang pinagmamasdan ng napakaliwanag na buwan sa kanilang bintana. Malabong maging sayo? Nagtatakang wika ng kanyang ina. Sino naman ang tinutukoy mo? Natigilan si Caramel sa pagsasalita at saka sumulyap sa kanyang ina na wari ba'y puno ng napakaraming tanong ang kanyang mukha. Naisin man ni Caramel na ipagpatuloy ang usapan ay tila ba merong bumubulong sa kanyang isipan na kahit humingi pa siya ng payo sa kanyang ina ay wala na siyang magagawa dahil huli na ang lahat. Alam mo ba, kalimutan mo na lang yung sinabi ko, matulog na lang tayo. Pag-iibat pa ni Caramel ng usapan sabay sarado ng maliit na bintana at higa sa malambot na foam. Good night po. Good night anak. Sagot ng ina ni Caramel at saka humiga sa tabi nito. Ilang minuto ang lumipas ngunit hindi pa rin dinadapuan ng antok si Caramel. Nung tignan niya ang kanyang katabing ina ay laking gulat niya noong mapansing humihilik na ito. Hindi na iwasan ni Caramel ang mapabuntong hininga. Sino ba naman ang gugustuhing malagay sa kanyang sitwasyon? Kung alam lamang niya na mahuhulog siya sa kanyang amo ay paniguradong hindi niya na itutuloy ang kanyang pagtatrabaho bilang isang tutor sa anak nito. Napaka mapagbiro talaga ng tadhana. Buntong hininga ni Caramel. Sa dinami-dami ng taong pwede kong magustuhan, bakit yung amo ko pa? Ipipikit na sana ng dalaga ang kanyang mga mata, ngunit bigla siyang nagtaka nung makalanghap siya ng isang pamilyar na amoy. Mabilis na nagsalubong ang kilay ni Caramel, ngunit kanya na lamang naisip na marahil ang kapitbahay nila ay nagluluto o nag-iihaw sa labas ang kanilang pagkain dahil madalas nilang gawin ito. Wala pang ilang mga minuto ay nakatulog na si Caramel. Subalit naaantala ang kanyang pagtulog nung makaramdam siya ng init. Nung buksan niya ang kanyang mga mata, laking gulat niya nung makita niyang unti-unti nang kinakain ng apoy ang kanilang mga gamit. Mabilis niyang ginising ang kanyang ina habang inililiwat ang kanyang mga mata. Mama! Mama! May sunog! Mama! Sigaw ni Caramel habang ginigising ang kanyang ina. Langhap na langhap ni Caramel ang usok na dulot ng apoy. Dahilan para magsimula siyang ubuhin. Nung tuluyan ang magising ang kanyang ina, mabilis itong napasigaw sa takot. Ma, kumalma ka. Makakalabas tayo rito, okay? Hahanap tayo ng paraan. Pagpapakalma ni Caramel sa kanyang ina. Aminado si Caramel na tila ba mas maliit pa sa butas ng karayom ang tsansa na makatakas sila. Ngunit kakapit pa rin siya rito. Hindi niya napigilan ng manlambot noong marinig niyang humahagulhol ang kanyang ina. Sinubukan niyang hanapin ang kanyang cellphone, ngunit kanyang naalala na nasa sala pala ito. Kung dito na tayo mamamatay, ayos lang sa akin anak. At least makakasama na natin ang lola mo. Bulong ng kanyang ina. Mabilis na umiling si Caramel at saka niyakap ang kanyang ina. Ma, hindi tayo mamamatay rito. Bulong ni Caramel habang pinupunasan ng tumutulong mga luha mula sa kanyang mga mata. Hindi ako papayag na dito tayo mamamatay. Alam natin pareho na wala na makakapagligtas sa atin. Nagsimula nang humagulhol si Caramel na umapansing unti-unti nang mag-apoy ang pinto ng kanilang kwarto. Anak, mahal na mahal kita. Tulong! Tulong! Sigaw ni Caramel. Unti-unti nang nawala ng pag-asa si Caramel noong ramdam niya na ang paglabo ng kanyang paningin. Marahil hanggang dito na lamang talaga ang kanyang buhay. Mama, mahal na mahal kita. Bulong niya sa kanyang ina na kasalukuyan ang nakapikit. Hinalikan ni Caramel ang noon ng kanyang ina at saka pumikit. Unti-unti nang natatanggap ni Caramel na hanggang dito na lamang ang kanyang buhay. Ngunit sino ba mag-aakala na sa oras na handa na siyang tanggapin ang kanyang kamatayan ay bigla siyang nakarinig ng isang malakas na kalabog sa kanilang sala. Caramel? Caramel? Ramdam ni Caramel ang pagtaas ng kanyang mga balahibo nung makarinig siya ng pamilyar na boses. Dahilan para mabilis niyang buksan ang kanyang mga mata. Pilitin man niyang bumangon ay tila ba hindi na talaga kaya ng kanyang katawan. Ramdam niya na unti-unti na siyang nawawalan ng malay. Ngunit bago dumilim ang kanyang paningin ay nakita niya ang isang lalaking tumatakbo patungo sa kinaroroonan niya. Aminin niya man o hindi, ay masaya siya na makita ang lalaking ito sa ganitong pagkakataon. Caramel! Caramel!
Unti-unti nang nawala ng pandinig si Caramel. At kahit anong yugyog sa kanya ng kaharap na lalaki ay tila bahuli na ang lahat. Bago niya ipinikit ang mga mata ay sunod-sunod nang tumulo ang kanyang mga luha. Hindi dahil sa lungkot, kung hindi dahil sa saya. Mahal kita. Bulong ni Caramel bago tuluyan ang mawala ng malay. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Tanggapin mo na kasi yung racket, pre. Malaki nga yung bigayan dito eh. Pamimilit ni Carlos sa kaibigang kasalukuyang naglalakad sa may daan. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, pare? Gusto nila mama at papa na mag-aral muna ako. Lagi nilang sinasabi na sayang naman daw yung talino at sipag ko kung hindi ko itutuloy yung pag-aaral ko. Pagdadahilan ni Daniel sabay higpit ng pagkakahawak sa kanyang bag. Pero aanin mo naman yung pag-aaral na yan kung hindi sapat sa'yo yung perang inuuwi ng papa at kuya mo. Tanong ni Carlos sabay akbay sa kanyang kaibigan. Mabilis na tinanggal ni Daniel ang braso ng kaibigan sa kanyang balikat. Alam mo, kung yung kuya ko na lang kaya ang alukay mo, paniguradong hindi tatanggi yun. Sagot ni Daniel. Ayoko ron, napaka-stricto. Ikaw ngang niyayaya ko para may kakwentuhan ako habang nagtatrabaho eh. Inis na tugon ni Carlos sabay kamot sa kanyang batok. Mas gugustuhin ko na lang mag-isa kaysa makasama yung kuya mo. Oh, yun naman pala eh. Natatawang wika ni Daniel at saka nagpatuloy sa paglalakad. Di kaya mo na yung mag-isa. Grabe parang hindi mo kaibigan ah. Nakangusong tugon ni Carlos sabay hampas sa balikat ng kaibigan. Tawa lamang ng tawa si Daniel habang naglalakad patungo sa kanilang bahay. Ngunit laking gulat niya noong madatnang umiiyak ang kanyang ina na nakaupo sa kanilang sofa. Mabilis na hinubad ang kanyang suot na bag at saka binigay sa kaibigan. Nagtatatakbo si Daniel patungo sa kanyang ina na kasalukuyang humahagulhol sa kanilang sofa. Ma, anong meron? Bakit ka umiiyak? Tanong ni Daniel sa kanyang ina. Bakit hindi mo tanungin yung magaling mong kapatid? Sabat ng ama ni Daniel na galing sa kanilang kusina. Tinignan ni Daniel ang kanyang kuya na kasalukuyang hawak ang kamay ng isang babaeng umiiyak. Anong meron, Papa? Natatakot na tanong ni Daniel sa kanyang ama. Bakit umiiyak si Mama? Ano bang sabi ko? Sigaw ng ama ni Daniel. Hindi ba tanungin mo yung kapatid mo? Hindi ka ba makaintindi? Mabilis na napakagat sa labi si Daniel at saka napasulyap sa kanyang kapatid na nakatingin sa sahig. Nakabuntis ako. Bulong ng kapatid ni Daniel na si Rio. Nabuntis ko si Maine. Kuya naman! Hindi napansin ni Daniel na nakatayo pala sa gilid ang kanilang bunsong kapatid na si Ara. Hirap na nga tayong pagkasyahin yung pera na kinikita nyo ni Papa sa pangingisda. Tapos bumuo ka pa ng batang papalamunin? Bawiin mo yung sinabi mo! Sigaw ni Rio. Mabilis na napabuntong hininga si Daniel at saka napatingin sa kanilang ina. Totoo naman ah. Grabe ka kapag pinagsasabihan mo kami ni Kuya Daniel. Ikaw naman pala tong susuway sa sarili mong pangaral. Tugon ni Ara. Dahilan para lalo pang magalit si Rio. Aakma na sana siyang lalapit sa kanilang bunsong kapatid, ngunit mabilis siyang hinawakan ng katabi niyang babae. Huwag mo nang patulan ng kapatid mo. Bulong ng kanyang kasintahan. Napabuntong hininga na lamang si Rio at saka napatingin kay Daniel. Pasensya na po kayo. Hindi naman po namin sinasadya. Hindi sinasadya? Sigaw ng kanilang ama. Ano yon? Aksidente lang kayong nagkahalikan at nakagawa ng milagro? Matatalino kayo, pero hindi nyo ginagamit yung utak ninyo. Tama na! Sabat naman ng kanilang ina na kanina pa umiiyak. Nandyan na eh. Ano pa bang magagawa natin? Panindigan nyo yung ginawa ninyo. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari ay labis na napaisip si Daniel at saka napatingin sa kaibigan na nasa labas ng kanilang bahay. Ititigil mong pag-aaral mo? Gulat na tanong ng kanilang ama sabay inom ng tubig. Huwag mo sasabihin pati ikaw nakabuntis. Abay, gusto niyo ba akong atakehin sa puso? Pa, wala akong nabuntis. Naisip ko lang kasi na dahil tatay na si kuya,
kakailanganin na natin ng medyo malaking pera. Kaya naisipan kong tumigil na sa pag-aaral at magtrabaho kasama si Carlo. Sagot ni Daniel. Pero anak, kaya ko namang magtrabaho. Ako na lang magtatrabaho. Sayang naman kung titigil ka sa pag-aaral. Matalino ka at masipag. Sayang naman yung nasimulan mo. Wika naman ni Rio sabay inom ng tubig. Huwag kang gumaya sa akin. Sigurado akong hindi ka gagayahin ni Kuya Daniel dahil magkaibang Ara, tama na. Saway ni Daniel sa kanya nakababatang kapatid. Ubusin mo na yung kinakain mo. Huwag kayong gagawa ng desisyon na pagsisisihan ninyo sa huli. Buntong hininga ni Rio bago kunin ang kanyang plato. Huwag kayong tumulad sa akin. Kitang-kita sa itsura ni Daniel na nininibago siya sa ikinikilos ng kanyang kapatid. Sino bang mag-aakala na darating ang araw na sasabihin ng kanilang kuya na huwag nilang gagayahin ito? Nasanay na sila na laging tinitingala ang kanilang panganay na kapatid sapagkat masipag, responsable, strikto at matalino ito. Sino bang mag-aakala na kung sino pang gumagawa ng batas ay siya pang lalabag dito? Anak, pagtawag ng kanilang ina. Patuloy lamang sa paglakad ang kanilang nakakatandang kapatid na tila ba walang narinig. Hinugasan niya ang kanyang plato at saka nagtungo sa kanilang kwarto sa itaas. Hayaan niyo na muna ang kuya ninyo. Bulong ng kanilang ama. Alam ko na nagsisisi siya sa ginawa niya. At sana'y magsilbing aral sa inyo ito na huwag kayong gagawa ng bagay na alam niyong pagsisisihan niyo sa huli. Tumango naman sina Daniel at Ara at saka ipinagpatuloy ang pagkain. Nung matapos silang kumain ay mabilis na nagtungo si Daniel sa kinaroroonan ng kanyang nakakatandang kapatid. Nadatnan niyang namamaga ang mga mata nito dahilan para manlambot ang puso ni Daniel. Kuya? Pagtawag ni Daniel. Nakita ni Daniel ang mabilis na pagpuna sa mata ng kanyang kapatid bago tumingin sa kanya. Oh, anong kailangan mo? Tanong nito. Alam ko nagsisisi ka na sa ginawa mo. Pero gusto ko lang malaman mo na hindi ka nag-iisa sa problemang to. Panimula ni Daniel. Siguro ngayon ay iniisip mo na kinamumuhian ka nila papa. Pero alam natin pareho na kahit anong galit nila, ay huhupa rin yan. Alam ko yon, Daniel. Sagot ng kanyang kapatid. Hindi mo naman kailangan sabihin pa sa akin yan. Pansin ko kasi na parang masyado mong sinisisi yung sarili mo. Oo, nagkamali ka pero pwede ka namang bumawi, hindi ba? Kasama mo kami, hindi ka nag-iisa. Dagdag pa ni Daniel. Kuya, okay lang na madapa at magkamali. Ang importante, sinusubukan mong bumangon sa pagkakalugmok mo. Wala namang taong perpekto, hindi ba? Hindi mo naiintindihan, Daniel. Bulong pa ni Rio. Sobrang nalulungkot ako sa ginawa ko. Sa akin sumasandal si Papa sa tuwing nahihirapan siya. At wala kang ideya kung gaano kasakit makita siyang umiiyak kanina nang sinabi kong nakabuntis ako. Lahat ng tao sa barangay iniisip nilang responsable akong tao at naniniwala sila na maiaahon kong pamilya natin sa kahirapan dahil lagi akong ipinagmamalaki ni Papa. Umiiyak pang dagdag ni Rio. Ano na lang sasabihin nila kapag nalaman nilang nakabuntis ako? Na naging pabayang magulang sina Mama at Papa. Na mali palang pagkakakilala nila sa akin. Kuya, bulong ni Daniel sabay hawak sa magkabilang balikat ng kanyang kapatid. Bakit ba masyado mong iniisip ang maaaring sabihin ng ibang tao? Kahit anong gawin natin, laging may masasabi at masasabi ang mga tao. Buong buhay ko, iniisip ko laging maaaring sabihin sa akin ng ibang tao. Doon ako humuhugot ng lakas para pagbutihin pang ginagawa ko. Wika ni Rio habang pinupunasan ng mga luhang tumutulo mula sa kanyang mga mata. Isipin mo na kung ano mang gusto mong isipin. Pero mahalaga sa akin ang sasabihin ng ibang tao. At hindi ko maiwasang malungkot dahil alam kong maraming malulungkot sa desisyong ginawa ko. Kuya, hindi sa lahat ng oras dapat mong alalahanin ang sasabihin ng ibang mga tao. Sagot ni Daniel. Paano naman yung sinasabi ng mga taong nagmamahal sa'yo? Paano naman yung sinisigaw ng puso mo? Hindi agad nakapagsalita si Rio. Napabuntong hininga na lamang ito at saka tinupi ang kumot sa kanyang tabi. Tandaan mo kuya, hindi ka nag-iisa, okay? Pahabol ni Daniel bago yakapin ang kanyang kapatid. Ramdam ni Daniel ang tuloy-tuloy na pagbagsak ng mga luha ni Rio sa kanyang damit at sa pagkakataong yon ay ramdam din ni Daniel ang pagingilid ng kanyang mga luha.
Ngayon lamang nasilayan ni Daniel ang kapatid na umiiyak ng ganito dahil simula pa nung mga bata pa sila ay lagi na lamang itong kinikimkim ang mga lungkot, galit at problema niya. Madalas niyang isipin na dahil panganay siya ay kailangan niyang maging matatag at maging isang modelo sa kanyang mga kapatid. Dahilan para maapektuhan ang kanyang pamumuhay. Araw-araw niyang iniisip na kailangan niyang maging pasado sa mga mata ng tao sa paligid niya dahil para makalimutan niya kung ano nga bang sinisigaw ng puso niya. Salamat, Daniel. Pulong ni Rio. Hindi naiwasan ni Daniel ang mapangiti dahil bihira lamang magpasalamat ang kuya niya sa kanya. Alam kong ilang beses kitang pinipilit na magtrabaho sa pinagtatrabahuan ko pero promise, kailanman hindi ko hiniling na malagay ka sa ganyang sitwasyon. Wika ni Carlo habang naglalakad kasama ang kanyang kaibigan. Mabilis na napahagalpak na katawa si Daniel sabay hampas sa kanyang kaibigan. Baliw, alam ko naman yon. Siyempre, no? Natatawang sabit ni Daniel sabay hampas sa balikat ng kanyang kaibigan. Siguro, nagkataon lang. Siguro, nakatanda na talaga na maging parte ka ng grupo namin. Sad ni Carlo sabay akbay sa kanyang kaibigan. Ipapakilala kita kay Madam Connie. Sino yun? Tanong ni Daniel. Yun yung may-ari ng napakalawak na lupain. Sa kanya ako nagtatrabaho. Sagot ni Carlo. Medyo stricto yun, kaya ingat ka. Sus, kayang-kaya ko yun, no? Napakarami ko kayang nakasalamuhan na stricto ng mga guro sa school. Sagot ni Daniel. Noong mapakilala ni Carlo si Daniel kay Madam Connie, ay doon nalaman ni Daniel na ibang-iba si Madam Connie sa mga nakasalamuhan niyang stricto ng mga guro noon. Grabe ito kung makamura. At hindi pa lamang niya yung maiihi ka na sa takot. Marahil kaya siguro malaki ang sweldo nila dahil ganitong klase ng tao ang kanilang pinagsisilbihan. Madam Connie, ito nga po pala si Daniel, yung kaibigan ko. Matalino po siya at masipag. Pagpapakilala ni Carlo kay Daniel. Ilang beses po siyang nag-top 1 sa klase nila. Wala akong pakialam kung gaano siya katalino. Ang kailangan ko yung marunong sumunod sa utos ko. Marami ako nakasalamuhang mga matatalino noon, pero palpak sa mga ibang gawain. Wika ni Connie sabay ayos ang kanyang buhok. Palitan mo na yung suot mo at ituturo ko sa'yo mga dapat mong malaman. Opo, masiglang tugon ni Daniel. Ilang oras pala nakakalipas, pakiramdam ni Daniel ay ilang araw na ang lumipas. Hindi niya mawari kung mahirap ba talagang intindihin ang utos ng matanda o talagang hindi lang siya marunong makaintindi. Ano, kaya pa? Tanong ni Carlo sabay bigay ng malamig na bote ng tubig sa katabing kaibigan. Alam kong kaya mo to, hindi ba? Para sa pamilya mo. Para sa malaking sweldo. Mabilis na tumango si Daniel. Wala sa bukabulayo kong pagsuko. Dagdag pa niya. Lumipas ang napakaraming araw at napagtanto ni Daniel na kaya siguro malaki ang sweldo sa trabahong to dahil napakaraming pinapagawa ng kanilang amo. Bukod pa rito ay napaka-istrikto pa nito. Kailangang malinis at walang maiiwang dumi sa mga kagamitang ginagamit nila sa pagtatanim. Grabe pre, kaya pala malaking bigayan sa trabahong to dahil napakahirap ng trabaho. Reklamo ni Daniel habang iniikot ang kanyang bewang. Araw-araw sumasakit ang katawan ko. Baka siguro maghanap na lang ako ng panibagong trabaho na hindi masyadong komplikado. Pre, seryoso ka ba dyan? Tanong ni Carlo habang nagkakamot sa ulo. Malaking bigayan dito. Nasasanay naman yung katawan mo. Bukod pa doon, halatang nagiging favorite ka na ni Madam Connie. Pero pre, ilang linggo na ang lumipas pero hindi pa rin nasasanay yung katawan ko eh. Reklamo ni Daniel habang naglalakad sa napakalawak na palayan. Sabi nga nila mama, pansin nila yung pagpayat ko. At saka, ano ngayon kung nagiging favorite na ako ni Madam Connie? Mas magiging mahirap sa lagay ko kapag nagtagal pa ako dyan, ano? Pare, wag mo naman akong iwan. Sige na. Pamimilit ni Carlo sa kanyang kaibigan. Ay nako, bahala ka Carlo. Gusto mo bang magkasakit ako? Sagot ni Daniel. Psst! Huy! Sabay na napatingin si Carlo at Daniel sa pinanggalingan ng boses. Nakakita sila ng isang babaeng nakasuot ng kulay itim na dress. Pakibuhat ng mga dala kong gamit Utos nito at saka inayos ang suot niyang shades. Bakit? Sino ka ba? Tanong ni Daniel nung marinig ni Carlo ang sinabit ng kaibigan ay mabilis niya itong binatukan. Pasensya ka na po Ma'am Caramel. Bago lang po kasi itong kaibigan ko. Hindi niya po kayo kilala. Paghingi ng tawad ni Carlo sa bayo ko sa kaharap na dalaga. Anong sabi mo?
Tanong ng babae sabay tanggal ng kanyang shades. Pakiulit? Si Ma'am Carabel yan, apo ni Ma'am Connie. Bulong ni Carlo kay Daniel. Dahilan para manlaki ang mga mata ni Daniel. Mabilis siyang yumuko at humingi ng tawad. Sorry po, Ma'am Caramel. Paghingi ng tawad ni Daniel sa bayoko. Ano pong gamit ang gusto niyong ipadala? Tinitigan lamang siya ng dalaga at saka nginitian. Dalhin mo lahat ng gamit ko. Utos nito habang nakangiti. Tumingin si Daniel sa katabing kaibigan at saka niyaya ang kaibigan na magsimula na sa pagbubuhat ng mga kagamitan ng dalaga. Oops! Napatigil ang dalawa sa pagbubuhat nung biglang magsalita si Caramel. Ano bang sabi ko? Ang sabi ko, dalhin mo lahat ng gamit ko. Hindi niyo. Po? Tanong ni Daniel. Ibig sabihin ako lang magbubuhat mag-isa? Oo, gano'n na nga. Maikling sagot ng dalaga at saka nagpatuloy sa paglalakad. Hindi po ba't mas mapapabilis kung pareho kaming magbubuhat? Tanong ni Carlo habang pinapatunog ang kanyang mga daliri. Sa oras na tulungan mo yung lalaking yan, sisante ka na. Pagbabanta pa ni Caramel sabay ayos ang kanyang bangs. Klaro? Napakagat sa labi si Carlo at unti-unting naglakad palayo. Bagamat kitang-kita sa mukha ni Daniel ang inis na kanyang nararamdaman, ay ngumiti na lamang siya tumango. Nasaan si Lola? Bungad ni Caramel sa nakitang kasambahay na kasalukuyang nagpupunas ang lamesa. Ay ma, may sakit po si Madam Connie, nasa taas po. Sagot ng kasambahay. Anong nangyari? Bakit nagkasakit si Lola? Gulat na tanong ni Caramel. Ma'am, saan ko po ilalagay yung gamit ninyo? Tanong ni Daniel sa babaeng katabi. Palagay na lang dyan sa tabi. Utos ni Caramel. Mabilis na tumango naman si Daniel at saka ibinaba ang iilang gamit ang dalaga. Kukunin ko lang po yung natitirang mga gamit ninyo. Paalam ni Daniel bago maglakad pabalik sa kinaroroonan nila kanina. Grabe, ano bang laman ng mga bag niya at parang puno ng mga bato? Reklamo ni Daniel habang buhat-buhat ang tatlong natitirang bag ni Caramel. Naglayas ba siya sa kanila? Ganun talaga siguro ang mga mayayaman, hayaan mo na. Pagpapakalma ni Carlo sa kaibigan. At saka may mali ka naman talaga kasi. Oo nga, pero tingin mo ba tama yon? Sakit-sakit na nga ng katawan ko tapos papabuhat niya pa sa akin itong mga gamit niya. Parang lalagnatin na nga ako Reklamo pa ni Daniel habang buhat-buhat ang mga natitirang kagamitan ng dalaga. Hindi naman alam ni Miss Caramel na masakit ang katawan mo, okay? Depensa ni Carlo. Mabait kaya yang si Ma'am Caramel. Nagkataon lang na hindi magandang inasal mo kaya pinapahirapan ka niya ngayon. Kung mayaman ako, hindi ko to gagawin sa mga magiging kasambahay ko. Nakangusong bulong ni Daniel. Kaso hindi So wala tayong magagawa. Nakangising wika ni Carlo sabay gulo sa buhok ng kaibigan. Huwag mo ang guluhin ang buhok ko. Ampas ko sa'yo itong hawak kong bag Inis na bulong ni Daniel dahilan para matawa si Carlo. Anong sabi mo? Napatigil sa pag-uusap ang dalawa nung makita nila si Caramel na nakapamewang sa gilid. Ang ayoko sa lahat, yung mababagal. Alam mo ba yon? Kanina pa ako naghihintay sa may mansyon. Sorry po, Miss Caramel. Sobrang sakit lang po kasi ng katawan ko. Paghingi pa ng tawad ni Daniel sabay tungo. Pasensya na po kayo sa inasal ko. Alam ko po na hindi maganda yung ginawa ko. Labis ang pagtataka ni Daniel nung biglang matawa ang kaharap na dalaga. Bakit po? Anong nakakatawa? Tanong ni Daniel. Wala naman. Sagot ni Caramel habang patuloy pa rin sa pagtawa. Seryosong-seryoso ka kasi. Parang akala mo naman ang laki-laki ng ginawa mong kasalanan. Hindi alam na Daniel ang ipapakitang reaksyon pero nung makita niyang ngumiti ang dalaga ay tila ba naramdaman niyang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Parang sa pagkakataong yon ay hindi niya inaasahang mabibighani siya sa natatanging ganda nito. Ayos lang yon. Obvious naman na sincere ka sa pag-sorry mo. Kaya sumama ka na sa akin. Bisitahin natin si Lola. Wika ni Caramel. Ma'am, okay lang po ba kung ako na lang ang sumama? Masakit na kasi ang katawan ni Daniel at mukhang lalagnatin na siya. Kaya ako na lang sasama sa'yo kung pwede po. Tanong ni Carlo at mabilis na nagsalubong ang kilay ni Caramel at saka nagtaka. Gaano ba kahirap ang pinapagawa ni Lola para sumakit ng gano'n ang katawan mo? Tanong ni Caramel. Madalas kasi siyang utusan ni Madam Connie dahil
Mabilis siyang kumilos at mabilis siyang natatapos ang mga pinapagawa nito. Kahapon umaambon na nun pero pinatapos sa kanya ni Madam Connie yung pagbubuhat ng mga sako. Kaya ayun, mukhang magkakasakit na yata si Daniel. Paliwanag ni Carlo. Laking gulat ni Caramel nung marinig niya ang mga salitang yon mula sa binata. Napakagat ito sa labi at napailing. I'm sorry. Hindi ko alam na may dinaramdam ka pala ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Daniel nung marinig niyang humingi ng tawad ang kaharap na dalaga. Mabilis siyang tumawa at umiling. Naku ma'am, huwag po kayong mag-alala. Okay lang po. Alam ko naman po na may mali rin ako. Tugon ni Daniel. At saka wala naman po kayong ideya na may sakit pala ako kaya ayos lang po, wala po kayong kasalanan. Hay nako, i-inform ko si Lola about this, hindi to tama. Buntong hininga ni Caramel sabay kuha ng cellphone niya sa kanyang bulsa. Mabilis na hinawakan ni Daniel ang kamay ni Caramel, dahilan para agad na mamula ang dalaga. Huwag po, as in okay lang po talaga ako Ma'am Caramel. May sakit na po si Madam Connie at saka ayoko madagdagan pa yung iniisip niya. Wika ni Daniel at saka dahan-dahang tinanggal ang kanyang kamay sa kamay ng dalagang kaharap. Laking gulat ni Daniel nung biglang ilapat ang dalagang kanyang palad sa noon niya. Ang init mo, bulong nito. Sumama ka sa akin, bibigyan kita ng gamot. Naku ma'am, okay lang po. Hindi natapos sa pagsasalita si Daniel nung biglang magsalita ang dalaga. Kaya ba nagbabala kang umalis dito? Tanong ni Caramel. Kasi naaabuso yung katawan mo? Hindi napigilan ni Daniel ang matulala matapos marinig ang sinabi ng kaharap na dalaga. Hindi niya inakala na maririnig pala ng kanilang amo ang usapan nila ni Carlo. Nagkatinginan ng dalawang magkaibigan at saka napabuntong hininga. There's a reason kung bakit palagi kang inuutusan ni Lola. Ikaw si Daniel, right? Tanong ng dalaga. Madalas kang ikwento sa akin ni Lola. Po? Madalas makwento? Paglilinaw ni Daniel. Dahil po ba sa palpak kong mga gawa? Biro pa ni Daniel. Dahil ikaw lang daw ang nakakagawa ng mga nais niyang ipagawa sa ibang mga tao. Tatigilan sa pagngisi si Daniel nung marinig niyang sinabi ng dalagang kaharap. Oo, nagkakamali ka nung una. Pero natuto ka naman daw agad. Bukod pa ron, mabilis ka rin daw sa paggawa ng mga tasks. Dahilan para mamangha siya minsan. Dagdag pa ng kaharap na dalaga. And to think na magkaedad lang pala tayo. Ibig sabihin nakikitaan ka ni Lola ng potential. So please, wag kang umalis. Hindi agad nakapagsalita si Daniel nung marinig niya ang sinabi ng kaharap ng dalaga. Tila ba'y hindi niya inaasahang marinig ang mga salitang yon mula sa kanyang amo. Madalas niyang isipin na hindi maganda ang kanyang mga ginagawa at hindi niya inaakala na napapansin pala ng kanyang amo ang pagsisikap niya. Masaya po akong malaman na napapansin pala ni Madam Connie yung pagsisikap ko. Nakangising tugon ni Daniel. Hindi ko po ina-expect na sasabihin yung mga salitang yan. Wala ka bang tiwala sa sarili mo? Tanong ni Caramel. Napatingin sa sahig si Daniel at saka napatango. Alam ko po na marami pa akong kailangang kaining bigas. Buntong hininga ni Daniel. Ako na magdadala ng mga yan. Pagpresenta ni Carlo sabay kuha ng mga bag na buhat-buhat ni Daniel. Umuwi ka na at magpahinga. Salamat pre. Nakangising sambit ni Daniel at saka tumingin sa dalaga. Mauuna na ako ma'am. Daniel! Pagtawag pa ng dalaga. Makikita pa rin kitang magtatrabaho rito bukas, hindi ba? Napatingin sa sahig si Daniel at napaisip. Ilang segundo ang lumipas bago dahan-dahang napatango si Daniel. Mabuti naman. Wika ni Caramel at saka ngumisi. Magpagaling ka. Hindi alam ni Daniel kung anong dahilan kung bakit bigla na lamang nawala ang lagnat niya nung gabing yon. Hindi maalis sa utak niya ang mukha ng kanyang amo. Dahilan para ihampas niya sa unan ang kanyang ulo. Hindi niya mapigilang mapangiti sa tuwing sumasagi sa kanyang isipan ng mga salitang sinambit ng dalaga. Hoy! Panggugulat ng kanya nakababatang kapatid na si Ara. Ano ba meron sa kanin at grabe yung pagngisi mo habang nagsasando ka ng kanin? Wala. Sagot ni Daniel at saka pinagpatuloy ang pagsandok ng kanin. Uminom ka na ba ng gamot? Tanong ni Ara. Alam mo, dapat uminom ka na ng gamot, baka makahawa ka pa. Oo, iinom na ako.
Sagot ni Daniel at saka nagsimulang magsandok ng ulam nila na pakpet. Kamusta ang pag-aaral mo? Okay naman, maikling sagot ni Ara bago magsandok ng kanin. Ikaw, kamusta yung trabaho mo? Okay lang ba? Okay lang naman, tugon ni Daniel sabay upo sa isang upuan. Nakakapagod pero gano'n naman talaga ang buhay, wala namang bago ron. Okay ba yung mga amo mo? Di naman masama mga ugali nila? Tanong pa ni Ara. Okay na okay sila. Mabait naman pero minsan nakakainis sila. Pero gano'n naman talaga. Wala namang perpektong tao. Tugon ni Daniel. Oo nga pala, nakipagkita na ba si kuya sa pamilya ng babae? Oo raw. Sabi ni Papa, sobra raw nalungkot yung magulang ng babae at muntik nang bugbugin si kuya. Buntong hininga pa ni Ara. Paano ba naman kasi? Nag-iisang anak pala nila yun kaya ganun yung naging reaksyon nila. Kahit sino naman siguro ganun yung magiging reaksyon kapag nalaman mong may nakabuntis sa anak mo. Wika ni Daniel bago magsimulang kumain. Kaya ikaw, Ara, huwag ka munang magbo-boyfriend. Ako. Oo naman, kuya. Napakarami ko pang pangarap sa buhay, ano? Tugon ni Ara. Makakapaghintay pa naman ng pag-ibig. Pero ang pangarap, hindi. Good morning! Bati ni Daniel sa kanyang kaibigang si Carlo. Kumain ka na ba ng umagahan? Hindi pa pre. Sagot ni Carlo sabay upo sa isang maliit na upuan. Ang sakit na nga ng likod ko pero hindi pa ako nakakalahati sa mga gawain kailangan kong tapusin. Naglapag ng kulay puting plastic si Daniel sa tabi ng kaibigan at saka sumandal sa dingding. Kumain ka na muna, ako na dyan. Pagpresenta pa ni Daniel. Nanlaki naman ang mga mata ni Carlo at saka napangiti. Anong meron? May lagnat ka pa rin ba ngayon? Natatawang tanong ni Carlo sabay lagay ng kanyang palad sa noo ng kaibigan. Wala ka namang lagnat. Anong nangyayari sa'yo? Sira. Natatawang wika ni Daniel. Kumain ka na at ako na dyan. Salamat pre. Sagot ni Carlo at saka nagsimulang kumain ng tinapay. Samantala, sa hindi kalayuan ay masayang nakatingin si Caramel sa dalawang magkaibigan. Napakabait talaga ni Daniel. No wonder kung bakit paborito siya ni Lola. Buntong hininga ni Caramel sabay ayos ang kanyang buhok. Caramel, nasan yung tsa ako? Tanong ni Madam Connie habang nakapikit sa kanyang higaan. Mabilis na nagsalita ang isa sa mga nakatayong kasambahay. Ay ma'am, hinanda na po ni Daniel kanina pa yung tsaan ninyo, kukunin ko lang po. Sagot ng isang kasambahay at saka mabilis na umalis ang kwarto ng kanyang amo. Idinilat ni Madam Connie ang kanyang mga mata at hindi niya naiwasang magtaka. Inihanda na ni Daniel? Paglilinaw niya. Bakit si Daniel ang naghanda? Nagpresenta po siyang tumulong dahil maraming nag-day off ngayong araw na kasambahay. Sagot ng isang kasambahay. Pinakain niya rin po yung mga aso niyo dahil pansin niya na late po kayong nagising ngayong araw. Dahan-dahan namang napatango si Madam Connie at saka napaayos ang upo. Pakitawag si Carlo. Mabilis na lumabas ang isang kasambahay at matapos ang ilang minuto ay bumalik na siya kasama si Carlo. Carlo, nasan yung mga papeles na pinasuyo ko sa'yo kahapon? Yung sinabi kong papirmahan mo sa may-ari ng paggawaan ng kakanin sa may kabilang barangay? Tanong ni Madam Connie sabay suot ng kanyang salamin. Naabutan mo ba sila? Alam ko umalis sila kahapon eh. Si Daniel pong pumunta dahil may pinagawa si Ma'am Caramel sa akin. Tugon ni Carlo at saka tumungo. Pero alam ko po na papirmahan ni Daniel yung mga papeles. Iniligay niya po yan sa office ninyo. Dahan-dahan namang napatango si Madam Connie at napangiti. Mukhang napakasipag ni Daniel. Maswerte ka Lola at nagkaroon ka ng trabahador na katulad niya. Bulong ni Caramel at saka sumilip sa kanyang cellphone. Ay, kailangan niyo na pong uminom ng gamot. Anong oras na? Carlo, ipatawag mo nga si Daniel. Nakangising wika ni Madam Connie kay Carlo. Dahan-dahan naman napatango ang binata. Nakaramdam ng kaunting inggit si Carlo dahil pansin niyang masayang matanda sa ginagawa ni Daniel. Kahit na kaibigan niya ito, hindi niya maitatanggi na naiinggit siya. Uy, Carlo, kumain ka na ba ng tanghalian? Tanong ni Daniel nang makita ang kanyang kaibigan. Tumango lamang si Carlo at saka nagpatuloy sa paglalakad. Laking pagtataka ni Daniel nang umaktong kanyang kaibigan na para bang hindi sila malapit sa isa't isa. Uy, anong problema? Ayos ka lang ba?
Tanong ni Daniel, sabay hawak sa balikat ng kanyang kaibigan. Mabilis namang tinanggal ni Carlo ang kamay ni Daniel sa kanyang balikat. Daniel, bakit ka ba masyadong pasikat? Nanlaki ang mga mata ni Daniel nang marinig niya mga salitang yon mula sa kanyang kaibigan. Anong ibig mo sabihin? Hindi kita maintindihan, Carlo. Sagot ni Daniel. Masyado mong inaako yung mga bagay na hindi mo naman dapat ginagawa. Para ano? Para bigyan ka ng malaking pera? Para ma-promote ka? Tanong ni Carlo. O baka dahil may lihim kang pagtingin kay Ma'am Caramel, crush mo siya? Carlo, bakit ganyan ang mga pinagsasasabi mo? Hindi maganda yung mga binibitawan mong salita, ha? Wika ni Daniel. Mabilis na tinulak ni Carlo ang kaibigan at saka sinipa ang tuhod nito. Bumagsak si Daniel sa lupa at napapikit sa sakit. Daniel! Mabilis na tumakbo si Caramel patungo sa kinaroroonan ng dalawang magkaibigan. Mabilis na namula si Carlo nung malamang naroon pa lang kanilang amo. Carlo, ano bang problema mo? Sigaw ni Caramel sa lalaking kasalukuyang nakatungo. Inutusan ka ni Lola na tawagin si Daniel. Pero anong ginawa mo? Sinipa mo sa tuhod si Daniel. Ano bang nangyayari sa'yo? Maya-maya ay naramdaman na lamang ni Carlo ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Dahilan para parehong magulat sina Daniel at Caramel. Pasensya na po kung hindi ko kaya maging kasing galing at kasing sipag ni Daniel. Bulong ni Carlo habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Pero hindi naman ako katulad ni Daniel na laging nagpapasikat para ma-promote. Hindi ako katulad niya na lagi na lang inaako yung mga gawain na hindi naman para sa kanya. Anong masama sa pag-ako ng mga gawain hindi naman sa kanya? Tanong ni Caramel. Kung pumayag naman yung taong kausap niya, edi wala namang problema ron. Carlo, sorry. Buntong hininga ni Daniel habang hawak-hawak ang kanyang tuhod. Hindi ko alam na ganyan na pala yung nararamdaman mo. Nanlaki ang mga mata ni Carlo nang marinig niyang humingi ng tawad ang kanyang kaibigan. Napakagat si Carlo sa labi at napatingin sa napakalawak na palayan. Daniel, wala kang dapat ihingi ng tawad. Bulong ni Caramel. Dahil nakaramdam ng hiya si Carlo sa sinambit ng kaibigan, ay hindi niya naiwasan ang tumakbo palayo habang umiiyak. Sa isip niya, nasaktan na nga niya ang kaibigan, ngunit ito pang humingi ng tawad sa kanya. Ano bang klaseng kaibigan ako? Tanong ni Carlo habang naglalakad sa daan. Hindi ko malang iniisip yung maaaring maramdaman ni Daniel. Bata, tabi! Paglingon ni Carlo ay tila bumagal bigla ang oras nun. Hindi niya inakala na ito ang magiging katapusan niya. Dahil maya-maya ay nakita na lamang niya ang sarili niyang nakahandusay sa kalsada. Hindi man ako nakahingi ng tawad kay Daniel. Bulong ni Carlo sa sarili. Pero alam kong napakabait na tao ng lalaking yan. Kaya kahit hindi ako direktang humingi ng tawad, alam kong mapapatawad niya ako. Tumawag kayo ng ambulansya! Tulungan niyo yung binata! Ilan lamang ito sa mga huling mga pangungusap na narinig ni Carlo bago siya tuluyang mawalan ng hininga. Daniel, wala kang kasalanan. Bulong ni Caramel habang tinatapik ang likod ni Daniel. Wala namang may gustong mangyari sa mga bagay na yon. Hindi mo lang po kami nakapag-ayos. Buntong hininga ni Daniel habang nakatitig sa napakalalim na dagat. Madalas kong isipin na paano kung ibang nangyari. Paano kung hindi kami nagtalo? Pero hindi mo naman siya tinulak palayo, diba? Kusa siyang tumayo at tumakbo paalis. Sagot ni Caramel. Kailan mo babalak pumunta sa lamay niya? Hindi ko po alam kung magagawa ko bang makapunta matapos ang lahat ng nangyari. Wika ni Daniel. Kahit wala naman akong kasalanan, pakiramdam ko akong dapat sisihin sa pagkawala niya. Huwag mong sisisihin ang sarili mo, Daniel. Bulong ni Caramel. May mga bagay talaga na nakatadhana ng mangyari. Ayaw man natin yun o hindi. Napatingin si Daniel sa katabing dalaga. Ngayon lamang niya natignan ng malapitan ang mukha ni Caramel, dahilan para lalo siyang mabigla sa gandang meron nito. Napansin naman ito ni Caramel kaya labis siyang nagtaka. Marahil walang ideya ang dalaga sa natatanging ganda na meron siya. Anong problema? Bakit parang nakakita ka ng multo? Tanong ni Caramel.
Wala naman po. Sagot ni Daniel at saka umiwas ang tingin. Muling tumingin si Caramel sa araw na unti-unti nang lumulubog. Daniel, anong naiisip mo kapag palubog ng araw? Tanong ni Caramel habang nakatitig sa langit. Wala naman po. Naiisip ko lang na sa wakas, tapos ng araw na to, pwede na ako makapagpahinga. Tugon ni Daniel at saka tumingin sa katabing dalaga. Ikaw po? Ang totoo niyan, ayoko ng sunset. Nakangising bulong ni Caramel. Kasi tuwing sumasapit na yung gabi, mas nararamdaman kong mag-isa na lang ako sa bahay. Nasan po ba yung mga magulang ninyo? Tanong ni Daniel. As usual, nagtatrabaho para sa kinabukasan namin ng kapatid ko. Wika ni Caramel, sabay hawak sa isang batong nasa tabi niya. Aaminin ko masaya ako kapag nakukuha ko yung gusto ko. Pero sa tuwing sasapit yung dapit hapon, doon ako nakakaramdam ng inggit sa mga kaklase kong umuwi sa masasayang pamilya. Madalas kong sabihin noon na masaya ako dahil nakukuha ko yung mga luho ko. Pero iba pa rin pala talaga kapag nakakasama mo yung magulang mo. At least dito sa lugar na to, hindi ako nag-iisa dahil nandito si Lola. Pansin ni Daniel ang unti-unting pagtulo ng mga luha ng dalaga, dahilan para mabilis niyang kunin ang panyo sa kanyang bulsa. Inilahad niya ang kanyang kamay na may hawak na panyo. Kinuha ni Caramel ang panyo sa kamay ng binata at saka ngumiti. Nako, kailangan ko na pong umuwi. Napatayo ang sambit ni Daniel at saka napatingin sa kanyang relo. Pasensya na po kayo, ihahatid ko na po kayo pa uwi. Kahit wag na. Nakangising tugon ni Caramel. Salamat pala sa pakikinig. Hindi napigilan ni Daniel ang manlambot nang marinig niya ang sinabi ng dalaga. Ito lamang ang unang beses na may nagpasalamat sa kanya dahil nakinig siya. Wala pong anuman, tugon ni Daniel. Aalis na po ako, paalam ni Daniel sa kanyang ina bago humalik sa pisngi nito. Ay ma, iniwan ko na pala sa lamesa yung pambayad sa kuryente at tubig. Yung nasa puting sobre, yun yung gamitin niyo sa pag-grocery, kayo nang bahala sa sobra. Sige anak, salamat ha, mag-iingat ka. Sambit ng kanilang ina habang inihahanda ang mga kakanin na ilalako niya mamaya. Maya-maya ay napalingon ang kanilang ina noong makarinig ito ng sunod-sunod na yapak mula sa hagdanan. Ang aga mo yatang nagising, Rio? Tanong ng kanilang ina. Anong oras mo pala ipapacheck up ang girlfriend mo? Ma, tingin mo okay lang kung pumasok din ako sa pinagtatrabahuan ni Daniel? Pag-iiba ni Rio ng usapan. Mukhang malaki yung sweldo At saka baka madali na ako makapasok dahil nandun si Daniel. Sino na magiging katuwang ko dito sa bahay kapag nagtrabaho ka na rin? Tanong ng kanilang ina. At saka walang magbabantay ng bahay kapag nagsimula na ako maglako ng kakanin. Pero ma, ayoko namang maging palamunin na lang ako dito sa bahay. Gusto kong makatulong. Sagot ni Rio sabay upo sa kanilang sofa. Akong panganay. Dapat nga ako yung isa sa nagbibigay ng pera. Anak, buntong hininga ng kanilang ina. Pag-usapan natin yan pagdating ng papa mo, okay? Sa ngayon, tulungan mo muna ako rito o ilagay yung mga kakanin sa bilao. Sige, Nay. Mabilis sa sagot ni Rio at saka nagtungo sa kinaroroonan ng kanyang ina. Caramel, sino namang tinitignan mo dyan sa may bintana? Mabilis na napausog si Caramel nung marinig niya ang boses ng kanyang lola. Wala naman po. Pinagpapawisang tugon ni Caramel at saka isineradong bintana. Napangiti na lamang ang kanyang lola at saka nagtungo sa bintana upang dumungaw. Kanyang nasilayan ang nakakasilaw ng ngiti ni Daniel habang kakwentuhan ng iba pang mga trabahador sa may palayan. Caramel, may gusto ka ba kay Daniel? Tanong ni Madam Connie. Bakit niyo po nasabi ang bagay na yan? Tanong ni Caramel. Pansin ko nakakaibang pagkislap ng mga mata mo sa tuwing magkausap kayo ni Daniel. Bukod pa ron, halatang masaya ka lagi tuwing magkasama kayo. Wika ni Madam Connie. Paano po kung sabihin kong oo? Magagalit po ba kayo? Kinakabahang bulong ni Caramel. Isinarado ni Madam Connie ang bintana at saka umupo sa malambot na kama. Ano namang karapatan kong magalit?
Lagi lang naman ako nakasuporta kung anong nais mong gawin sa buhay. Kung anong makakapagpapasaya sa'yo, yun din ang gusto ko. Nagpakita ng matamis na ngiti si Caramel at saka umupo sa isang upuan. Pero apo, hanggat maaari, ayoko munang magnobyo ka. Bulong ni Madam Connie. Masyado ka pang bata, kayo ni Daniel. Sa ngayon, mag-aral ka muna ng mabuti. Kung para talaga kayo sa isa't isa, pagtatagpuin muli kayo ng tadhana pagdating ng panahon. Bagamat nakaramdam ng lungkot si Caramel ay nagpakita lamang siya ng matamis na ngiti. Magandang umaga, Ma'am Caramel. Bati ni Daniel sa dalagang kasalukuyang nasa isang lamesa. Nasaan po si Madam Connie? Nasa taas siya. Nag-umagahan na ba kayo? Tanong ni Caramel sabay lipat ng pahina ng libro. Opo, ma'am, salamat. Nakangising tugon naman ni Daniel. Tataas na po ako. Paalam ni Daniel at saka nagsimulang umakyat sa hagdanan. Hindi naman maiwasan ni Caramel ang mag-isip na baka marahil siya lang ang may gusto sa lalaki. Dahil parang hindi naman niya ito nakikitaan ng pagtangi sa kanya. Kaya bagamat masama ang loob niya ay pinagpatuloy na lamang niyang kanyang pagbabasa. Samantala, habang umaakyat ng hagdanan ay hindi napigilan ni Daniel ang sumulyap sa dalagang nagbabasa. Hindi niya mawari kung bakit ramdam niyang pagkabilis-bilis na tibok ng kanyang puso tuwing nagtatama ang kanilang mga paningin nitong mga linggo. Bukod pa rito ay hindi niya mapigilan ang mapangiti sa tuwing naririnig ang pangalan o boses nito. Marahil ito nang tinatawag nilang pag-ibig. Oh, Daniel! Mabilis na napatingin si Daniel sa babaeng kakalabas lang mula sa isang kwarto. Kumain ka na ba ng umagahan? Opo, ma'am. Ma'am, gusto ko lang po sana sabihin na dumaan dito yung kasosyo ninyo sa negosyo, yung may-ari ng paggawaan ng kakanin. Panimula pa ni Daniel. Pinapatanong niya po kung libre raw po kayo mamaya. Para saan naman daw? Tanong ni Madam Connie, na mukhang naintriga sa sinambit ng kaharap na binata. Wala po akong ideya eh, sagot ni Daniel. O siya, sige sabihin mo, oo, pwede ako mamaya. Tanungin mo kung anong oras at saan kami magkikita. Tugon ni Madam Connie at saka nagsimulang bumaba ng hagdanan. Sige po ma'am, alis na po ako. Paalam ni Daniel at saka sinabayan sa pagbaba ng hagdanan ang matanda. Maya-maya ay napatigil sa pagbaba ng hagdanan si Madam Connie at saka kinuha ang kanyang cellphone sa hawak niyang bag. Huwag ka na palang umalis, itetext ko na lamang siya. Sambit ng matanda at saka nagsimulang pumindot sa kanyang cellphone. Pwede ka nang bumalik sa palayan. Sige po, salamat. Tumango si Daniel at saka itinuloy ang pagbaba sa hagdanan. Daniel! Mabilis na napalingon ng binata nung marinig niya ang boses ng dalaga. May hawak itong plato ng puno ng itlog. Bakit po? Tanong ni Daniel. Kainin niyo na lang tong natira. Tapos na kaming kumain ni Lola. Nakangising wika naman ni Caramel. Hindi napigilan ni Daniel ang mapangiti habang naglalakad patungo sa palayan. Uy, Daniel, bakit grabe yata ang pagngisi mo dyan? Tsaka ano yung hawak mo? Para kanino yung mga pritong itlog? Tanong ng isang trabahador habang pinupunasan ang kanyang pawis. Pinabibigay raw ni Ma'am Caramel. Napakabait talaga niya. Masayang sambit ni Daniel. Para siyang anghel. Maganda na. Sobrang bait pa. Hee! Asar ng ibang mga trabahador. Sabihin mo nga, type mo si Ma'am Caramel ano? Sabat ng isa pa nilang katrabaho na kasalukuyang pinapapak ang isa sa mga pritong itlog. Kahit naman sabihin kong oo, halata namang wala akong pag-asa eh. Malungkot na bulong ni Daniel sabay sandal ng kanyang ulo sa may lamesa. Abay, bakit naman? Tanong ng isang kasambahay na nagpapaypay. Bait ka naman. Matalino. Gwapo. Ano pa bang kulang sa'yo? Pera! Sabay-sabay na tugon ng kanilang mga katrabaho. Noong mapansing pare-pareho sila ng sinambit, ay agad na nagtawanan ng lahat. Ay, ang hirap talagang maging mahirap ano? Buntong hininga ng mga kasambahay. Pero ayos lang yan, bata pa naman kayo. Pwede ka pang magpayaman. Oo nga, yun yung dapat mong gawin, inspirasyon para magpursige sa pagtatrabaho.
Pagsang-ayon ng isa sa mga katrabaho nila, sabay tapik sa likod ng binata. Pero ang tanong dyan, ay paano kung dumating ang panahon na mayaman na si Daniel, pero kasal na pala si Ma'am Caramel? Natahimik ang lahat noong sambitin ito ng isa sa mga driver ni Madam Connie. Balita ko may balak daw ipakasal sa kanya. Ipakasal? Gulat na tanong ni Daniel. Saan niyo ho naman nalaman yan? Alam niyo naman ako, chismoso. Panimula ng driver. Narinig ko yung usapan ni Madam Connie at saka nung isa sa mga kasosyo niya sa negosyo. Pareho daw silang 14 years old nung apo niya. At kapag naging magandang takbo ng business nila, ay balak nilang ipakasal yung dalawa para may magtutuloy ng nasimulan nilang magandang relasyon. Talaga? Malungkot na bulong ng isa sa kanilang kasamahan sa trabaho. Kung ganun, mukhang kailangan mong magdoble sikap, Daniel. Kailangan mong patunayan yung sarili mo sa pamilya ni na Ma'am Caramel. Ano ba naman kayo? Natatawang saad naman ng isa sa mga driver ni Madam Connie. Bata pa si Daniel at alam natin na marami pang makikilala na babae itong binatang ito. Oo, tama. Pagsang-ayon pa ng isa sa mga kasambahay. Huwag kang mag-alala, Daniel. Makakahanap ka rin ng babaeng para sa'yo pagdating ng panahon. Sa ngayon, enjoyin mo muna ang pagiging teenager mo. Hindi alam ni Daniel ang kanyang mararamdaman matapos marinig ang kaliwat kanang advice sa mga taong nasa paligid niya. Tila ba lahat sila ay sinasabing malabong maging sila ni Caramel dahil magkaibang estado nila sa buhay. Bagamat totoo ito, ay hindi pa rin nawala ng pag-asa si Daniel. Nais niyang ipakita sa dalaga na tapat at puro ang pagtangi niya rito. Happy birthday, Caramel! Salamat sa pag-imbita. Bati ng isang babaeng nakatirintas kay Caramel. Nagbigay ito ng kulay asul na paper bag at ngumiti. Sana magustuhan mo yung regalo ko. Uy, hala, salamat. Ingat ka pag uwi, ha? Paalam ni Caramel sa kanyang dating kaklase. Habang pinagmamasdan niya itong maglakad papunta sa kanilang gate, ay nakaramdam naman ng lungkot sa puso si Caramel. Kaarawan niya ngayon, ngunit hindi mo lang nagpakita ang taong nais niyang makita sa araw na ito. Napabuntong hininga na lamang ito at saka sumandal sa may dingding ng bahay ng lola niya. Nasaan ba si Daniel? Bakit kaya hindi siya pumasok ngayon? Tanong ni Caramel sa sarili. Bakit kung kailan birthday ko tsaka pa siya hindi pumasok? Kahit simpleng happy birthday lang sana mula sa kanya, magiging masaya na ako eh. Caramel! Mabilis na napalingon ng dalaga nung marinig niya ang boses ng kanyang lola. May inaasahan ka pa bang bisita? Wala na po. Nakangising tugon ni Caramel. Bakit po, lola? Wala naman, sagot ng kanyang lola. Paliligpit ko na yung ibang mga handa, ha? Sige po, lola, salamat po. Nakangising wika ni Caramel at saka napatingin sa gate. Sa isip ni Caramel mukhang malabo nang pumunta ang binata dahil anong oras na. Bukod pa rito ay marahil walang ideya ang binata sa kaarawan niya ngayon. At the end of the day, siguro amo lang talagang tingin sa akin ni Daniel. Bulong ni Caramel sa sarili. Binuksan niya ng pinto ng bahay ng kanyang lola ngunit napatigil siya noong may narinig siyang sumigaw. Caramel! Halos mabali ang leeg ni Caramel sa paglingon nang mapansing pamilyar ang boses na tumawag sa pangalan niya. Unti-unting umunat ang kanyang labi. Nung makita niya ang taong tumatakbo patungo sa kinaroroonan niya, ramdam ni Caramel ang unti-unting pagbilis ng tibok ng kanyang puso at pagtagaktak ng kanyang malamig na pawis. Sorry! Paghingi ng tawad ng binata habang hinihingal. Traffic po kasi doon sa lugar na pinuntahan ko kaya anong oras na po ako nakapunta rito. Inilahad niya ang kanyang kamay na may hawak na regalo at saka ngumiti. Happy birthday, Caramel! Bati ng binata. Salamat, Daniel! Masayang tugon ni Caramel habang pinagmamasdan ang kulay pulang paper bag na binigay ng kaharap na binata. Akala ko hindi mo alam na birthday ko ngayon eh. Bakit mo naman naisip yon? Tanong ni Daniel sabay upo sa may hagdanan. Siyempre alam kong mahalaga sa'yo ang araw na to. At bakit ko naman makakalimutan? Ewan ko. Bulong ni Caramel. Akala ko kasi hindi naman ako mahalaga sa'yo. Dahan-dahan na pati ng binata sa nakatayong dalaga. Bakit mo naman po nasabing mga salitang yan?
Tanong ng binata at saka tumayo. Ma'am Caramel, gusto po kita. Nanlaki ang mga mata ni Caramel nung marinig niya ang mga salitang yon mula sa binata. Alam ko na kailanman hindi niyo mapapansin na magugustuhan ng isang mahirap na katulad ko, pero hindi natapos sa pagsasalita si Daniel dahil biglang sumagot si Caramel. Gusto rin kita, Daniel. Alam ko naman po na sasabihin. Oh, wait, ano po? Gulat na tanong ni Daniel. Pwede pong pakiulit ng sinabi ninyo? Gusto rin kita. Pag-uulit ni Caramel. Hindi maipinta ang sayang nararamdaman ni Daniel. Hindi niya alam kung gusto niyang sumigaw, tumakbo o magtatatalon. Pwede ko na bang tingnan ko ano yung regalo mo sa akin? Tanong ni Caramel. Walang pag-aalinlangang tumango ang lalaki. Nung silipin ni Caramel ang laman nito ay nakakita siya ng kulay asul na laso at kulay asul na t-shirt. Nalaman ko kasi na kulay blue yung paborito mong kulay. Kaya nung nakita ko yung t-shirt at saka yung laso na hair clip, ikaw agad yung naalala ko. Nakangising kwento ni Daniel. Nagustuhan mo ba? Walang ideya si Daniel na nagustuhan ng dalagang regalong ibinigay niya, hindi dahil asul ang paboritong kulay niya. Kung hindi, nanggaling ito sa paboritong tao niya. Sobra, maikling sagot ni Caramel. Kumain ka na ba? Tara, kumain tayo sa loob. Nako, baka may bisita ka pa dyan sa loob kahit wag na. Nakangising bulong ni Daniel. Pumunta lang talaga ako rito para ibigay yung regalo. Yun lang? Nahihiyang tanong ni Caramel. Hindi dahil gusto mo ako makita? Nabigla si Daniel sa sinabi ng dalaga. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit biglang namulang mukha nito. Napahalakak ang dalaga noong kanyang makita kung paano mamulang mukha ng kaharap na binata. Grabe ka. Palibhasa, alam mong may gusto ko sa'yo. Tugon ni Daniel habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Kamusta palang birthday celebration mo? Masaya ba? Oo naman. Tumatangong wika ni Caramel. Pero mas lalong sumaya nung binigay mo yung regalo mo sa akin. Alam na alam mo talaga kung paano ako pakiligin, ano? Natatawa pang sagot ni Daniel. Nagbigay lamang ng matamis na ngiti ang dalaga at saka pinisil ang magkabilang pisngi ng lalaking kaharap. Aray ko! Aray! Reklamo ni Daniel habang hawak-hawak ang magkabilang pisngi. Ang sakit ah! Samantala, sa hindi kalayuan ay walang ideya ang dalawa na pinagmamasdan na pala sila ni Madam Connie. Napabuntong hininga na lamang ito at napainom ng wine. Kahit na pareho ang nararamdaman nilang dalawa, pinili pa rin ni Daniel ang manligaw. Matapos ang 3 buwan ay sinagot na siya ng dalaga. Bagamat isa itong sekretong silang dalawa lamang nakakaalam, ay abot langit ang saya nila para sa isa't isa. Uy, Daniel, alam mo ba yung balita? Bulong ng isa sa mga driver ni Madam Connie kay Daniel. Napatigil sa pagputol ng damo ang binata nung biglang marinig ang sinabi ng kaharap na driver. Balita ko may boyfriend na raw si Ma'am Caramel. Talaga? Kanino niya naman nalaman? Bulong pabalik ni Daniel. Kagabi daw, may nakakita sa kanya na nakangisi habang may katawagan sa cellphone. Ang tawag pa nga niya ay babe. Agad na namulang mukha ni Daniel nung marinig niyang sinabi ng nakakatandang lalaki. Nako, pasensya ka na Daniel at naikwento ko pa sa'yo. Alam ko namang may gusto ko kay Ma'am Caramel. Pero oras na yata para mag-move on. Nais si Daniel na matawa sa oras na yon. Dahil ang tinutukoy nilang nobyong katawagan ni Caramel ay walang iba kung hindi siya. Nako, okay lang ano. Pagkukunwari pa ni Daniel. At saka, mukhang masaya naman na si Ma'am Caramel eh. Sino ba naman ako para humadlang sa kasiyahan niya? Okay na sa akin na maging kaibigan niya. Nagpakita pa ng malungkot na ekspresyon ng mga kasama ni Daniel. Dahilan para mapangiti ang binata. Mga baliw, okay lang yun ano. Hindi naman yun big deal. Isinandal ni Daniel ang kanyang ulo sa may dingding. At saka nagpanggap na nalulungkot sa balitang isiniwalat ng kanyang mga kasama. Deserve ni Ma'am Caramel ang isang lalaking mamahalin siya ng sobra-sobra. Daniel! Mabilis na napatayo ang binata nung marinig niyang may tumawag sa kanya. Nung lumingon siya ay nakita niya si Caramel na may dalang mga libro. May ginagawa ka ba? Pwedeng makisuyo? Ay naku ma'am!
Biglang nagpresenta ang isa sa mga kasambahay ni na Madam Connie. Heartbroken ho si Daniel ako na lang po ang gagawa. Heartbroken? Kanino at bakit? Tanong ni Caramel. Mabilis na tinakpan ni Daniel ang bunganga ng isa sa mga kasambahay at saka nginitian si Caramel. Okay lang po, hindi po ako heartbroken. Nakangising tugon ni Daniel. Sige lang po, susunod po ako. Sigurado ka bang okay ka lang? Tanong ng isa pa sa mga kasambahay. Nagkatinginan naman sina Daniel at Caramel. Dahilan para magsalubong ang mga kilay ng dalaga. Ano bang tinutukoy nila? Tanong ni Caramel. Kung hindi ka okay, sana hindi ka nalang pumasok. Anak ko, wala po yun. Biro lang nila yun. Kumakamot pa sa ulong sambit ni Daniel. Ano po ba yung ipapagawa niyo? Papatulong sana ako sa'yo sa pag-aayos ng bookshelf ko. Medyo marami kasi akong libro. Bago magsimulang maglakad palayo, sumulyap muna si Caramel sa mga kasambahay at saka humiti. Mauna na po kami. Sige po, ma'am. Hindi sabay-sabay na sagot ng mga kasambahay. Noong makalayo ng magkasintahan ay mabilis na sinamaan ni Caramel ang tingin ng kanyang nobyo. Anong ibig nilang sabihin? Tanong ni Caramel habang inililibot ang kanyang mga mata. Heartbroken? Kanino ka naman maha-heartbroken? May usap-usapan kasi na may kausap ka daw kagabi at may nakarinig daw na babe daw ang tawag mo sa taong yon. Bulong ni Daniel habang tumitingin sa paligid. Wala naman silang ideya na ako yon kaya kino-comfort nila ako dahil sabi nila may boyfriend ka na raw. Mabilis naman na napahalakak si Caramel sabay hampas sa nobyo. Hindi mo agad sinabi! Sigaw ni Caramel dahilan para pandilatan siya ni Daniel. Noong mapunta ang atensyon ng binata sa mga hawak na libro ng dalaga, ay agad niyang kinuha ang mga ito at pinagmasdan. Mahilig ka bang magbasa ng mga libro? Tanong ng binata. Oo naman, ikaw ba? Tanong pabalik ng dalaga. Oo, kapag nagbabasa ako, para ako napupunta sa ibang dimensyon. Nakangising tugon ni Daniel. Parang napupunta ako sa kalawakan. Siguro yun talaga yung magic sa pagbabasa, no? Para kang lumalabas sa katauhan mo at napupunta ka sa katawan ng ibang tao. Daniel, kung papipiliin kang mamuhay ulit, gugustuhin mo pa rin bang mamuhay sa katauhang meron ka ngayon? Tanong ni Caramel bago buksan ang pinto ng kanyang mini library. Oo naman. Maikling sagot ng binata at saka nilapag ang mga hawak niyang libro sa lamesa. Bakit? Tanong ng dalaga at saka sinarado ang pinto. Dahil sa katauhang to kita nakilala. Maikling sagot ni Daniel. At kung papipiliin ako, nanaisin kong mabuhay na paulit-ulit kasama ka. Hindi naman napigilan ni Caramel ang mapangiti nung marinig niyang sinabi ng nobyo. Ako kasi gusto kong mapunta sa ibang katauhan. Malungkot na wika ni Caramel at saka umupo sa isang upuan. Mabilis na nagsalubong ang kilay ni Daniel. Bakit naman? Ayaw mo ba akong makilala ulit? Gusto kong mabuhay sa ibang katawan dahil ayaw kitang ilihim sa mundo. Bulong ni Caramel sabay hawak sa kamay ng binata. Kung kaya lang, kung pwede lang ipagsisigawan ko sa buong mundo kung gaano ko kasaya at kapala dahil meron akong isang katulad mo. Kaya nalulungkot ako kasi hindi kita maipagmalaki. Caramel. Hinawakan ni Daniel ang mukha ng kanyang nobya at saka nagwika. Hindi mahalaga sa akin kung gaano kadami ang taong nakakaalam sa pagmamahalang meron tayo. Nasasabi mo lang yan ngayon dahil bata pa tayo. Naluluhang bulong ni Caramel. Paano kapag tumanda na tayo? Matutuwa ka pa rin ba na ilihim yung meron tayo? Iyon ang hindi ko hahayaang mangyari. Magpupursige ako para maging karapat-dapat ako sa mata ng mga tao nasa paligid natin. Wika ni Daniel. Nagbigay lamang ng matamis ng ngiti ang dalaga at saka niyakap ang kaharap na binata. Caramel, bisita tayo sa puntot ni Carlo. Paggaya ni Daniel. Humiwalay sa pagkakayakap ang dalaga at saka tumango. Dala tayo ng pagkain at bulaklak. Marami naman tayong madadaanan kaya doon na lang tayo bumili. Dagdag pa ni Daniel. Daniel! Napatigal sa pag-inom ng tubig ang binata nung tawagin siya ng kanyang kapatid. Kasalukuyan silang kumakain sa pagkainan.
May bakante na ba sa inyo? Hindi alam ni Daniel ang isasagot dahil wala siyang ideya kung ano bang nais ipahiwatig ng kanyang kapatid. Hindi ko alam bakit kuya? Tanong pabalik ni Daniel kay Rio. Napag-usapan kasi namin ni na mama at papa nung nakaraan na gusto ko sanang magtrabaho sa pinagtatrabahuhan mo. Malaki kasi yung sweldo at saka nandun ka naman. Kaya tingin ko kakayanin ko naman. Panimula ni Rio habang kumukuha ng kanin. At saka isa pa, kailangan ko nang mag-ipon dahil ilang buwan na rin buntis yung girlfriend ko. Paniguradong mas magiging magastos kami kapag lumabas na si baby. Sige kuya, ipapaalam ko na lang sa'yo kapag may bakante kami. Nakangising tugon ni Daniel at saka nagpatuloy sa pagkain. Aminin man ni Daniel o hindi ay ayaw niya makasalamuha ang kanyang kuya sa trabaho. Hindi lang dahil alam niyang ugali nito, kung hindi dahil mas mahihirapan siyang itago ang namamagitan sa kanila ng kanyang among si Caramel dahil madadagdagan na naman ang tauhan na kailangan niyang iwasan. Lola, we will be alright. Kasama ko naman si Daniel. Wika ni Caramel habang inaayos ang kanyang buhok. Uuwi din kami before 9 p.m. Look, Apo, I trust you and Daniel. Pero I don't trust the people na makakasalamuha ninyo. Sagot ni Madam Connie. Tapos mo na ba yung mga assignments mo? Yes, Lola. Actually, tinulungan din ako ni Daniel magsagot. Ang galing niya pala sa math and science. Masayang tugon ni Caramel habang naglalagay ng lipstick sa labi. I kind of wish na sana makabalik na siya sa pag-aaral dahil mukhang masipag at matalino siyang tao. Hindi na iwasan ni Madam Connie ang mapangisi nung marinig niyang mga salitang yon mula sa kanyang apo. Noong walang narinig na tugon si Caramel sa kanyang lola ay mabilis siyang sumulyap dito. Anong nakakatawa, Lola? Tanong ni Caramel at saka hinawakan ng kanyang bewang. Wala naman. I just find it cute that you seem to like him so much. Sagot ng kanyang lola habang inaayos ang bedsheet. Really? Bulong ni Caramel at saka muling tumingin sa salamin. Gusto mo bang pag-aralin natin si Daniel? Agad na nanlaki ang mga mata ni Caramel nung marinig niyang pangungusap na ito mula sa kanyang lola. That would be great, Lola. I'm sure matutuwa siya kapag nalaman niya to. Let's keep it a secret for now. Sabihin na lang natin sa kanya sa birthday niya. Wika ni Madam Connie bago tumayo. Thank you, Lola. I know matutuwa si Daniel sa oras na malaman niyang pag-aaralin mo siya. Nagpakita ng matamis na ngiti si Madam Connie at saka nagtungo sa pinto. Caramel, Apo. Buntong hininga ni Madam Connie bago buksan ang pinto. Pag-aaralin ko si Daniel sa isang kondisyon. Napatigil sa paglalagay ng blush on si Caramel nung marinig niyang sinabi ng kanyang lola. Ano po yun, Lola? Tanong ni Caramel. Sanang punta mo, tila yata ang ganda ng forma mo. Tanong ni Ria sa kanyang kapatid na kasalukuyang nagpapabango. Ay, oo nga pala, sinubukan kong kontakin yung telepono nung head ng pinagtatrabahuan mo at sinabi nilang i-interviewin nila ako bukas. Napatigil sa pagsusuklay si Daniel at saka napatingin sa nakakatandang kapatid. Hindi siya masaya sa nalaman niyang balita. Ngunit ano pa nga ba ang kanyang magagawa? Good luck, kuya. Masayang sambit ni Daniel at saka ipinagpatuloy ang paglalagay ng pabango. Daniel, hindi ka naman siguro pupunta ng date, hindi ba? Tanong ni Rio. Yung paalala ko sa'yo ha, huwag kang gumaya sa akin na nagpadalos-dalos. Oo kuya, sasamahan ko lang si Ma'am Caramel dahil may pupuntahan siyang birthday. Balita ko, kaedaran namin sila kaya inutusan ako ni Ma'am Caramel na ayusin daw ang pananamit ko. Paliwanag ni Daniel at saka kinuha ang kanyang bag. Mauna na ako kuya, bye! Habang pinagmamasdan ni Rio maglakad palayo ang kanyang kapatid, ay hindi niya naiwasan ng mapabuntong hininga. Alam niyang may inililihim ang kanyang kapatid at hindi niya maiwasan ang mag-alala. Pansin niyang iba ang sayang nararamdaman nito tuwing nagkakausap sila nitong mga buwan. Alam niyang masayang puso nito dahil ganito rin ang nararamdaman niya noong nagkaroon siya ng kasintahan. Kuya Rio, naiwan ni Kuya yung cellphone niya. Sambit ni Ara na kasalukuyang nagpupulbo. May tumatawag sa kanya, babe yung pangalan. Sabi ko na nga ba. Bulong ni Rio sa sarili sabay tingin sa cellphone ng kanyang kapatid. Ako na lang magbibigay sa kanya. Papasok na rin naman ako. Pagpipresenta ni Ara sabay kuha sa cellphone ng kapatid. Bye kuya!
Naiwang umiiling si Rio at saka napaupo sa isang upuan. Kuya! Mabilis na napalingon si Daniel nung marinig niya ang boses ng kanyang kapatid. Naiwan mo yung cellphone mo. Oh? Salamat, Ara. Ingat pagpunta ng school. Sambit ni Daniel habang pinagmamasdan ng kanyang cellphone. Thank you, kuya. Ingat ka. Paalam din ni Ara at saka nagsimulang magtakbo palayo. Nung buksan ni Daniel ang kanyang cellphone ay laking gulat niya nung makitang tumawag pala ang kanyang nobya. Hala, nakita kaya ni kuya? Tanong ni Daniel sa sarili. Ilang oras ang magkasama sina Daniel at Caramel pero hindi pa rin maalis ni Daniel ang kanyang titig sa katabing dalaga. Kanina mo pa ako tinitignan na baka matunaw na ako niyan. Pasimpleng bulong ni Caramel sa nobyong habang umiinom ng juice. Kasalukuyan silang nasa birthday party ng isa sa mga kaibigan ni Caramel. Ikaw kasi bakit ang ganda-ganda mo? Bulong pabalik ni Daniel sabay kuha ng Shanghai sa kanyang plato. Mabilis naman natawa si Caramel sabay hampas sa braso ng katabing lalaki. Caramel, nandito ka rin pala! Natigil ang kanilang pag-uusap nang may dumating na isang lalaking may salamin. Kamusta ka na? Tiningnan muna ni Caramel ang ilang segundo ang lalaki. Wari ba'y iniisip niya kung saan at kailan niya nakita ang mukha nito. Oh, Anton! Ikaw na ba yan? Mabilis na tumangong kaharap niyang lalaki. Jowa mo? Tanong ni Anton sabay upo sa tabi ni Caramel. Nagkatinginan ng magkasentahan at dahan-tahang tumango si Caramel. Bakit parang hindi ka sure? Natatawang sagot ni Anton sabay kagat sa hawak niyang barbecue stick. Kamusta si na tito? Okay naman. As usual, busy sa trabaho. Buntong hininga ni Caramel. Yung parents mo, kamusta? They're doing fine. Malamig na sagot ng binata. I guess. Isinandal ni Caramel ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang nobyo. Nabigla si Daniel ngunit hindi niya maiwasan ang mapangiti. Hindi nila magawa ang mga bagay na to tuwing nasa mansyon sila ni Madam Connie dahil paniguradong malilintikan silang pareho. Gusto mo na bang umuwi? Tanong ni Daniel. Sino yung Anton kanina? Tanong ni Daniel habang buhat-buhat ang bag ng kanyang nobya. Mukha siyang mabait at mayaman. Siya mabait, pero yung pamilya niya hindi. Sagot ni Caramel. Gusto ko ng parents niya na ipakasal sa kanya. Napatigil sa paglalakad si Daniel at napatingin sa dalagang patuloy pa rin sa paglalakad. Huwag ka nang magulat. Madalas akong sabihin nila lola at mama sa mga ganong bagay. Wika ni Caramel. Siguro sa isang buwan 3 offer ang naririnig ko mula sa kanila. Pero may balak ba silang tanggapin ang kahit na alin doon? Tanong ni Daniel. Handa ka ba talaga nilang ipakasal sa lalaking hindi mo naman gusto? Napatigil sa paglalakad si Caramel at napatingin sa kanyang nobyo. Daniel, para sa ibang tao, hindi umiikot sa pagmamahal ang pagpapakasal. Mabilis na napalunok si Daniel at napabuntong hininga. Bilisan na natin, malapit ng mag 9 p.m. Paalala ni Caramel at saka nagpatuloy sa paglalakad. Paano tayo? Tanong ni Daniel. Hahayaan mo na lang ba na mapunta ka sa taong hindi mo namang gusto? Hindi ko alam. Sagot ni Caramel. Bakit hindi mo alam? Tanong pabalik ni Daniel at saka binilisan ng paglalakad. Dahil hindi ko alam kung anong maaaring mangyari kinabukasan. Wala akong ideya. Dagdag ni Caramel. Ibig sabihin ba nun may posibilidad na iwan mo rin ako pagdating ng panahon? Tanong ni Daniel. Tumigil sa paglalakad si Caramel at lumingon sa kinaroroonan ng binata. Hindi ko alam, Daniel. Buntong hininga ng dalaga. Pero ang alam ko lang, masaya ako ngayon nakasama kita. Masaya ako sa piling mo. Lumapit ang binata sa kanyang nobya at saka hinawakan ng magkabilang pisngi nito. Tinitigan niya ang mga mapupungay na mata nito at dahan-dahang inilapit ang kanyang muka. Sa oras na yon ay para bang tumigil ang mundo ng magkasintahan. Nung naglapit ang kanilang mga labi, nakaramdam sila ng elektrisidad na hindi nila kailanman naramdaman. Marahil, iyon ang kakaibang pakiramdam dulot ng unang halik at unang pag-ibig. Late ka na ata nakauwi ah. Bungad ni Rio sa kanyang kapatid.
Nilakasan niya ang volume ng kanyang pinapanood at saka tumingin sa binatang kasalukuyang naguhubad ng sapatos. Mag-usap nga tayo. Bakit kuya? Tanong ni Daniel. May nobya ka na no? Tanong ni Rio. Halata naman sa kinikilos mo eh. Naisin man ni Daniel na maglihim, ngunit huli na ang lahat. Base sa paraan ng kanyang pagtatanong, mukhang may nakuha na siyang sapat na ebidensya. Oo kuya, bakit? Tanong ni Daniel. May problema ba kung sakali? Daniel, please. Ayoko lang na mangyari sa'yo nangyari sa akin. Gusto mo rin bang maging batang ama? Buntong hininga ni Rio. Ngayon pa lang sinasabi ko sa'yo, hindi yun madali. Sino ba nagsabing bubuntisin kong nobya ko? Tanong pabalik ni Daniel. Wala ka bang tiwala sa akin? Daniel, alam ko at alam mo na may mga bagay tayong nais maranasan kasama ang taong mahal natin. Paliwanag ni Rio. Kahit naman ako, hindi ko naman plinano na maging ama sa ganitong edad. Iba ako at si Caramel, sagot ni Daniel. Biglang nagsalubong ang mga kilay ni Rio sa pagkakataong yon. Tila ba narinig niya ang pangalang ito noon? Caramel? Hindi ba't yun yung naikwento mong amo mo? Bulong ni Rio at saka dahan-dahang napangisi. Ibang klase ka, Daniela. Matalino ka nga talaga. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Daniel sabay hubad ng kanyang jacket. Napakagaling mong pumili na magiging nobya. Sa dinami-dami, yung mayaman pa talagang napili mo. Umiiling na wika ni Rio. Bakit nga ba hindi ko yung naisip dati? Hindi nagustuhan ni Daniel ang tono ng pagsasalita ng kanyang kapatid. Dahilan para suntukin niya ang mukha nito. Bumagsak sa sahig ang kanyang nakakatandang kapatid, ngunit ayaw pa rin paawat ni Daniel sa pagsuntok dito. Kuya! Sigaw ni Ara. Napatigil si Daniel sa pagsuntok at napatingin sa dako ni Ara. Bakit mo sinuntok si Kuya Rio? Naluluhang tanong nito. Tumango naman si Daniel at saka sumandal sa isang upuan. Hindi niya inakala na magagawa niya ang bagay na ito sa taong mahal niya. Sorry, Daniel. Bulong ng kanyang kapatid na kasalukuyang nakahawak sa kanyang pisngi. Alam kong hindi maganda yung sinabi ko. Dahan-dahang nilapitan ni Ara ang kanyang kapatid na nakahiga. Sorry rin. Hinihingal na bulong ni Daniel. Nadala lang ako ng emosyon ko. Daniel, tawag ni Rio. Pwede bang makipaghiwalay ka na sa nobya mo? Bakit naman? Tanong ni Daniel. Wala naman kami ginagawang masama. Gusto mo bang masali sa gulo ng mga mayayamang katulad nila? Tanong ni Rio. Ni-research ko ang pamilyang meron sila. At kung alam mo lang kung gaano kagulong estado nila, alam kong hindi mo na itutuloy yung relasyong meron ka sa Caramel na yan. Sigaw ni Rio. Anong nalaman mo sa kanila? Kinakabahang tanong ni Daniel. Marami silang illegal na sabungan. May mga usap-usapan din na hindi nila pinapasahod ng tamang mga trabahante nila. Bukod pa ron, nahaharap sa napakaraming kaso ang magulang ni Caramel. Paliwanag ni Rio. Gusto mo bang maging parte ng ganong pamilya? Napakagat sa labi si Daniel. Hindi niya alam ang nais niyang gawin. Pero gusto na lamang niyang sumigaw at sipain ang mga boteng nakatayo sa gilid ng kanilang bahay. Ngunit dahil tulog na ang kanilang mga magulang ay pinigilan ni Daniel ang sarili na gawin ang mga ito. Umalis ka na sa kanila at ako na lang ang papalit sa posisyon mo. Wika ni Rio sabay bangon. Naiintindihan mo? Bagamat labag sa loob ni Daniel ang tumango ay pinili na lamang niyang gawin ito. Gusto mo bang madamay ang pamilya natin kapag nagkahulihan na? Tanong ni Rio. Umiling si Daniel at saka napabuntong hininga. Siyempre hindi. Sino ba namang tao ang gugustuhin madamay ang pamilya niya sa gulo? Mabuti naman kung ganon. Wika ni Rio sabay tingin kay Ara na kasalukuyang umiiyak. Huwag ka nang umiyak, Ara. Anong nangyayari? Bakit may naririnig akong sigawan kanina? Tanong ng kanilang ina na nakapikit pa ang isang mata. Nagkatinginan ng tatlong magkakapatid. Yun lang ba talagang gusto mo sa akin? Kaya mo ako ginawang nobya? Tanong ni Caramel. Talagang makikipaghiwalay ka sa akin ngayon na nakuha mo na yung first kiss ko? Ayaw ko rin namang gawin to pero
Pinag-isipan ko to ng mabuti, bulong ni Daniel. Kailangan kong ayusin ang sarili ko. Kailangan ko patunayan ang sarili ko sa pamilya mo. Pero kailangan ba talaga nating maghiwalay? Hindi nakapagsalita si Daniel nung tanungin ito ni Caramel. Sa pagkakataong iyon ay nakaramdam ng hapde sa puso ang dalaga. Binilisan niya ang paglalakad upang hindi siya maabutan ng binata. Caramel, sadali lang, makinig ka! Sigaw ni Daniel sabay habol sa kanyang nobya. Nagtungo ang dalaga malapit sa isang ilog, kung saan sila madalas magkita at mag-usap. Sa sobrang inis ni Caramel ay hindi niya sinasadyang matapakan ng isang pako, dahilan para mawalan siya ng balanse at mahulog sa ilog. Caramel! Sigaw ni Daniel at saka binilisan ng pagtakbo patungo sa ilog. Nasugatan ang tuhod ni Daniel dahil may daanan siyang putol na puno, ngunit hindi niya ito pinagtuunan pa ng pansin. Ang mahalaga para sa kanya ng mga oras na yon ay mailigtas ang kanyang nobya. Tumalon siya sa ilog at saka mabilis na tinulungan ng kasintahan na makaahon. Nung magtagpo ang kanilang mga mata ay mabilis na niyakap ni Caramel ang kanyang nobyo. Sorry, Caramel, bulong ni Daniel at saka hinigpitan ang kanyang pagkakayakap sa kasintahan. Naantala ang kanilang pag-uusap nang makarinig sila ng isang sasakyang tumigil. Caramel? Mabilis na humiwalay ang dalaga sa pagkakayakap at napatingin sa dako kung saan nanggaling ang boses. Papa? Gulat na bulong ni Caramel. Anong ginagawa mo rito? Labagman sa kalooban ng magkasintahan ay tinapos nila ang relasyong meron sila. Nalaman ng mga magulang ni Caramel na nakikipagrelasyon siya sa isang trabahador dahil kay Anton. Lumipas ang maraming taon at unti-unti nang bumagsak ang mga negosyong meron ng pamilya nila Caramel. Nakulong ang kanyang mga magulang, pati na rin ang kanyang nakakatandang kapatid na hindi niya madalas kausapin. Namatay si Madam Conti sa sakit sa puso, dahilan para ipamana niya sa kanyang ibang mga anak ang kanyang mansyon at malawak na lupain. Naiwang mag-isa sa buhay si Caramel. At bagamat nakapagtapos ito ng pag-aaral ay nahirapan itong makahanap ng trabaho dahil sa kanyang apelido. Nakalabas ang kanyang ina sa kulungan, ngunit nagkaroon ito ng malubhang sakit. Isang beses, habang nagre-research ay may nakita siyang post mula sa isang magandang babae na naghahanap ng pwedeng maging tutor ng anak niya. Walang pag-aalinlangang minessage ni Caramel ang lahat ng mga impormasyong hinihingi ng ginang. Makalipas ang ilang araw ay nakatanggap ng tawag si Caramel mula sa ginang na nagsasabing nakapasa siya. Uunahan na kita, masungit ang anak ko. Panimula ng ginang, nagngangalang Dana. Actually, iyan talaga yung rason kung bakit nakakailang palit na siya ng tutor. Ewan ko, nagmana ata sa ama niya na ubod din ang sungit. Natatawa na lamang si Caramel at saka sinundan ng ginang. Noong makakita siya ng isang matangkad at matipunong lalaking nakatayo sa may refrigerator, ay mabilis na binati ito ni Caramel. Good morning po. Nakangising batay ni Caramel. Nung makita siya ng lalaki, nginitian lamang siya nito. Ikaw yung bagong tutor, tama ba? Tanong ng lalaki. Ako yung papa ng tuturuan mo. Nice to meet you po. Masiglang bati ni Caramel sabay tungo. Hindi maitatanggi ni Caramel na gwapo at matipuno ang tatay ng kanyang tuturuan, dahilan para makaramdam siya ng kaunting inggit kay Dina. Mukhang komportable ang kanilang pamumuhay at meron siyang pamilyang inuuwian matapos ang trabaho. Sian, meet your new tutor, Caramel. Nakangising pagpapakilala ni Dina kay Caramel. Caramel, this is Sian, our kid. Inilahad ni Caramel ang kanyang kamay upang makipag-shake hands. Ngunit sinamaan lang siya ng tingin ng bata at saka naglakad paalis. Sian! Pagtawag pa ni Dana. Pasensya ka na, Caramel. Ganon lang talaga yung anak namin. Paghingi ng paumanhin ni Dana. I hope hindi ka agad sumuko. Hindi po ako basta-basta sumusuko. Masayang tugon ni Caramel. Alam ko po na darating yung araw na makikinig din sa akin si Sian. That's good to hear. Sabat ng ama ni Sian. Sana hindi ka lang puro salita. Love? Saway ni Dana sa kanyang asawa. Why are you being rude? Huwag po kayo mag-alala, gagawin ko po ang best ko. Binigyan ni Caramel ng isang matamis na ngiti ang kaharap na babae. Hello, Sian! Bati ni Caramel sa batang kasalukuyang nag-iPad. How's your day so far? Walang narinig na sagot si Caramel sa kaharap na bata. Pero gayon pa man ay nagpakita na lamang ng masiglang ngiti si Caramel. Are you mad? Tanong ni Caramel.
Can you tell me why you're mad? Napatigil sa pag-iPad ang bata at saka tumingin sa kanya. Because I don't want to study. Sagot ng bata. Napabuntong hininga na lamang si Caramel at napaayos ang upo. Okay, if you don't want to study yet, what do you want to do? Napatigil sa pag-inom ng kape ang ama ni Sian nung mapansing nakikipag-usap ang kanyang anak sa kanyang bagong tutor. Bihira lamang mangyari ito, kaya nais niyang malaman kung ano bang ginawa ng babaeng ito upang kausapin siya ng anak. Wala naman po akong ginawang espesyal, pinakinggan ko lang po yung mga hinaing niya. Panimula ni Caramel habang tinitingnan ng kanyang estudyante na nagsusulat sa isang papel sa hindi kalayuan. Siguro yun po talagang kailangan ni Sian, yung makikinig sa kanya. Salamat. Bulong ng ama ni Sian. Tawagin mo na lang akong Dan. Sige po Sir Dan, mauuna na ako. Paalam ni Caramel bago maglakad palayo. Sabi ni Caramel sa akin, tumataas daw ang grades ni Sian. It's nice to hear na nakikinig ang anak natin sa kanya. Wika ni Dana habang nagla-laptop. I really wonder kung bakit hindi nakikinig sa akin yung anak mo. Well, never ka naman kasing umattend ng mga programs niya sa school. Sagot ng kanyang asawa habang pinupunasan ng kanyang buhok. And you expect our kid to listen to you? Sa isip ng bata, wala kang pake sa kanya. Danielle, why are you acting as if wala akong ginagawa as a parent? Tanong ni Dana sa kanyang asawa. Kung hindi ko mahal ang anak ko, hindi ako magiging kahig kalabaw sa mga negosyo natin. Sa negosyo nga ba talaga? Tanong muli ni Danielle. Hindi agad nakapagsalita si Dana. Dan, aren't you happy na dito pa rin ako umuwi sa atin? Tanong ni Dana. Mabilis na inikot ni Danielle ang kanyang mga mata. Dahilan para mapabuntong hininga ang kanyang asawa. I really can't believe na hanggang ngayon ay nakikipagkita ka pa rin sa ex mo. Buntong hininga ni Danielle. Hindi ka na talaga nahiya. Kasal na tayo pero hindi ka pa rin nagbabago? Dan, listen to me. Hindi pinatapos ni Danielle sa pagsasalita ang kanyang asawa. You know what? I am getting tired of this never-ending situation. Why don't we just end things? Tanong ni Danielle sa kanyang asawa. Nagsagana na hindi na tayo mapapagod mag-away everyday. Wala na rin naman tayong pagmamahal sa isa't isa. We both know na hindi to magiging okay sa shoe business natin. I thought we will be partners for life. Malungkot na tugon ni Dana. Please, Danielle. I don't want to end things with you. Then iwan mo yung kabit mo. Hindi na nakapagsalita pa si Dana matapos marinig ang binitawang salita ng asawa. Akala mo ba hindi ko alam na isa sa mga tauhan ko ang kabit mo? Are we really going to fight about this? Pagpapakalma pa ni Dana sa kanyang asawa. Don't be so loud. Baka marinig ka ng mga kasambahay natin. Or baka ni Caramel, nakakahiya. Pero hindi ka nahihiya sa tuwing nakikipagtalik ka sa alalay ko. Bulong ni Danielle sa kanyang asawa. Dana, wala ka na ba talaga natitirang kahit konting respeto o pagmamahal sa akin? Papa? Napatigil sa pagtatalo ang dalawa nung marinig nila ang kanilang anak. Mabilis itong nagtungo sa kanyang ama at saka niyakap ito na mahigpit. Hindi po ako makatulog. Bulong nito. Napabuntong hininga si Danielle at saka binuhat ang kanyang anak. Shh, nandito na si Papa, don't worry. Sasamahan ka ni Papa sa pagtulog, okay? Bulong ni Danielle. Pwede po bang kasama si Tutor Caramel? Tanong ni Sian. Napakunot noo lamang si Dana nung marinig niyang sinabi ng kanyang anak. What? Of course not! Siyempre pagod yung tutor mo. Sambit ni Dana. Ayaw mo bang makasama si Mommy? Walang narinig na kahit na anong mag-asawa mula sa kanilang anak. Dahilan para makaramdam ng lungkot si Dana. Let's go, anak. Bulong ni Danielle at saka nagtungo sa kwarto ni Sian. Tutor Caramel, can I ask something? Tanong ni Sian sa kanyang tutor habang nagsusulat. Sure, ano yun Sian? Sagot ni Caramel. Can we go to the park? I really want to have a picnic at the park while looking at the sky. Wika ni Sian. Please, diba you told me I did well sa quiz ko kanina? Really? You did well sa quiz? Very good. Nung mapalingon si Sian ay hindi niya napigilan ang matuwa. Papa! Sigaw ni Sian sabay takbo patungo sa kanyang papa. Ay sir, good afternoon po.
Bati ni Caramel. Ilang buwan na ang lumipas ngunit wala pa ring ideya si Caramel na ang ama ng kanyang tinuturuan ay ikanyang dating kasintahan. Simula nung tumapak si Caramel sa pamamahay ni Daniel ay laking pagtataka ng lalaki kung bakit walang ideya ang dalaga na siya ang dating niyang kasintahan. Marahil dahil marami na rin nagbago sa hitsura ng lalaki, dahilan para hindi na siya makilala ng dating nobya. Sino ba naman ang mag-aakala na ang dating mahirap na lalaki ay umaman dahil pinag-aral siya ng isang politician hanggang kolehiyo na kung saan naging daan upang makapagtrabaho siya sa kilalang mga kumpanya. Bukod pa rito ay lumago ang negosyong kakanin ng kanyang ina, dahilan para magtuloy-tuloy ang pasok ng pera sa kanilang pamilya. Nakilala ni Daniel si Dana noong nag-aaral pa lamang siya sa kolehiyo. Bagamat maraming nagsasabi na kilala ang dalaga sa pagiging playgirl nito, ay hindi ito naging hadlang para kay Daniel upang kilalanin pa ng lubusan ang dalaga. Ngunit sa kasamaang palad ay totoo nga ang bulong-bulungan patungkol kay Dana. Ilang beses nahuli ni Daniel ang kasintahan na may kasamang ibang lalaki. Ngunit kahit anong sakit, ay hindi kayang iwan ni Daniel ang babae. Alang-alang sa kanilang business at alang-alang sa kanilang anak na si Sian. Good afternoon then. Bati ni Daniel kay Caramel. I think Sian deserves an award for doing well. Do you want to go to the park? Yes, Papa. Nakangising sagot ng batang lalaki. Miss Caramel, you seem good with kids. May anak ka na ba? Tanong ni Daniel kay Caramel habang naglalagay ng palaman sa tinapay. Or are you planning to have one? Naku, wala po. Sagot ni Caramel habang naglalagay ng mga tinapay sa may plato. May hinahanap pa po akong taong mula sa past ko eh. Natigilan naman si Daniel nang marinig ang sinabi ng dalaga. Magsasalita na sana ulit si Daniel ngunit biglang sumigaw ang kanyang anak na si Sian. Papa, let's take a picture here! Sige po sir, ako na lang pong kukuha ng litrato. Pagpipresenta ni Caramel. No, Miss Caramel, dapat kasama ka po. Reklamo ni Sian. Ako na lang maghahawak ng phone. Pagpipresenta ni Daniel sabay tabi sa kanyang anak. Move closer, Miss Caramel. Lumapit ng kaunti si Caramel at saka ngumiti. Nung makita ni Daniel ang unti-unting pagngiti ng dalaga, ay hindi niya inakala na mararamdaman niyang muli ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Pilit man niyang ikuble ang nararamdaman ay tila ba mas lalo pa itong tumitindi. Hello, do you need help? Gusto niyo ako na lang kumuha ng picture? Pagpepresenta ng isang babaeng turista. Thank you. Ibinigay ni Daniel ang kanyang cellphone sa babae at saka tumabi kay Sian. 1, 2, 3, smile! Nakangising wika ng turista. Isa pa. 1, 2, 3, say cheese! Matapos ang ilang segundo ay ibinigay na ng turista ang cellphone ni Daniel. Ang cute po ng family ninyo. Masayang wika ng turista bago umalis. You're welcome po, by the way. Ramdam ni Daniel ang pagpula ng kanyang pisngi, dahilan para matawa si Caramel. Nako sir, sorry po. Nahihiyang bulong ni Caramel. Nagpakita lang ng masiglang ngiti si Daniel at saka napatingin kay Sian. Walang ideya si Caramel kung bakit nakikita niya sa katauhan ng ama ni Sian ang kanyang dating kasintahan. Aminin niya man o sa hindi ay kailanman, hindi nawala si Daniel sa isipan ng dalaga. Sa dinami-dami ng pwede mong ihar, bakit si Caramel pa? Tanong ni Daniel. Wala akong ideya na may past pala kayo ng babaeng yan. Reklamo ni Dana. Kung sinabi mo sana sa akin maaga pa lang, di sana hindi ko na siya tinanggap. Ibig sabihin gusto mo rin siyang makasama, tama ba? Shut up, Dana. Sagot ni Daniel. Well, ikaw rin ang nagsabi, hindi ba? Bata pa kayo nun. Ang maraming taon ang lumipas. Hindi na dapat maging big deal yun sa'yo, diba? Dagdag pa ni Dana. Hindi ba't ikaw na nga nagsabi? Hindi ka na niya maalala. Or pwedeng nag-apply lang talaga siya para sirain yung buhay natin? Dana, please stop, okay? Buntong hininga ni Daniel. It's been a long day. It would definitely be better if we stop digging on the past na. After all, we are thankful for her since Sian is doing well sa school. Let's not make an issue about it. Let's not make an issue about it? Alam mo ba na halos i-ignore na ni Sian ang existence ko dahil sa babaeng yan? Tanong ni Dana. Ngayon na nalaman ko na ex mo pala siya.
I finally found out kung bakit pursigidong-pursigido siya na makuhang loob ng anak natin. Yun ay para sirain tayo. Hindi ganon si Caramel, Dana. Pikit matang tugon ni Daniel. How sure are you? Sagot ni Dana. Maraming taon ang lumipas, and you are finally successful. Hindi malabo na ba kayo ng dahilan kung bakit siya nandito? Lalo na't baka alam niyang hindi mo anak si Sian. Mabilis na napakunot ang noon ni Daniel nang marinig niyang sinabi ng asawa. Kitang-kita sa itsura ni Dana na pati siya ay nagulat din sa isiniwalat niya. Love, I can explain. Ano pong ipapaliwanag mo? Bulong ni Daniel. Nanggaling na mismo sa bunganga mo na hindi ko anak si Sian. Please let me explain. Naiiyak na bulong ni Dana. That's it. Buntong hininga ni Daniel. I'm done. We're done. All these years, hindi mo malang sinabi sa akin? At kailan mo balak sabihin? I was just waiting for the perfect time. Wika ni Dana. At kailan yung perfect time na yon? Kapag malaki na si Sian? Pansinan ni Daniel ang pangingilid ng kanyang mga luha. Dahilan para tanggalin niya ang mga ito gamit ang kanyang dalawang palad. That's it. I don't want to see you anymore. Lumayas ka na dito sa bahay na ito. Isasama ko si Sian. Nanginginig na bulong ni Dana. Hindi ako papayag. Nanginginig naman na tugon ni Daniel. Dahil sa isiniwalat na lihim ni Dana, ay napagdesisyonan ni Daniel na pauwin muna si Caramel sa kanilang bahay habang inaayos nila ang kanilang problema. Caramel, bakit hindi ka pa natutulog? Mabilis na napatingin si Caramel sa kanyang tabi. Binigyan lamang ng mapait na ngiti ni Caramel ang kanyang ina na nakalaya na matapos ang ilang taon sa kulungan. Mukhang malalim ang iniisip mo Dagdag pa ng ina nito. Ma, anong gagawin mo sa oras na malaman mong nahulog ka na pala sa taong alam mong malabong maging sayo? Tanong ni Caramel habang pinagmamasa ng napakaliwanag na buwan sa kanilang bintana. Malabong maging sayo? Nagtatakang wika ng kanyang ina. Sino namang tinutukoy mo? Natigilan si Caramel sa pagsasalita at saka sumulyap sa kanyang ina na waribay puno ng napakaraming tanong ang kanyang muka. Naisin man ni Caramel na ipagpatuloy ang usapan ay tila ba merong bumubulong sa kanyang isipan na kahit humingi pa siya ng payo sa kanyang ina ay wala na siyang magagawa dahil huli na ang lahat. Alam mo, makalimutan na lang natin ang sinabi ko. Matulog na tayo? Pag-iiba ni Caramel ang usapan sabay sarado ng maliit na bintana at higa sa malambot na foam. Good night po. Good night, anak. Sagot ng ina ni Caramel at saka humiga sa tabi nito. Ilang minutong lumipas ngunit hindi pa rin dinadapuan ng antok si Caramel. Nung tinignan niya ang kanyang katabing ina ay laking gulat niya nung mapansing humihilik na ito. Hindi na iwasan ni Caramel ang mapabuntong hininga. Sino ba naman ang gugustuhing malagay sa kanyang sitwasyon? Kung alam lamang niya na mahuhulog siya sa kanyang amo ay paniguradong hindi niya na itutuloy ang kanyang pagtatrabaho bilang isang tutor sa anak nito. Napakamapagbiro talaga ng tadhana. Buntong hininga ni Caramel. Sa dinami-dami ng taong pwede kong magustuhan, bakit yung amo ko pa? Ipipikit na sana ng dalaga ang kanyang mga mata ngunit bigla siyang nagtaka nung makalanghap siya ng isang pamilyar na amoy. Mabilis na nagsalubong ang kilay ni Caramel ngunit kanya na lamang naisip na marahil ang kapitbahay nila ay nagluluto o nag-iihaw sa labas na madalas namang gawin ng mga ito. Wala pang ilang mga minuto ay nakatulog na si Caramel. Subalit na antala ang kanyang pagtulog nung makaramdam siya ng init. Nung buksan niya ang kanyang mga mata ay laking gulat niya nung makita niyang unti-unti nang kinakain ng apoy ang kanilang mga gamit. Mabilis niyang ginising ang kanyang ina habang inililibot ang kanyang mga mata. Mama, may sunog! Sigaw ni Caramel habang ginigising ang kanyang ina. Langhap na langhap ni Caramel ang usok na dulot ng apoy, dahilan para magsimula siyang ubuhin. Nung tuluyan ng magising ang kanyang ina, mabilis itong napasigaw sa takot. Ma, kumalma ka. Makakalabas tayo rito, okay? Hahanap tayo ng paraan. Pagpapakalma ni Caramel sa kanyang ina. Aminado si Caramel na tila ba mas maliit pa sa butas ang karayom ang tsansa na makatakas sila. Ngunit kakapit pa rin siya rito. Hindi niya napigilan ng malambot na umarinig ang humahagulhol ang kanyang ina. Sinubukan niyang hanapin ang kanyang cellphone,
Ngunit kanyang naalala na nasa sala pala ito. Kung dito na tayo mamamatay, ayos lang sa akin, anak. At least makakasama na natin ang lola mo. Bulong ng kanyang ina. Mabilis na umiling si Caramel at saka niyakap ang kanyang ina. Ma, hindi tayo mamamatay rito. Bulong ni Caramel habang pinupunasan ang tumutulong luha mula sa kanyang mga mata. Hindi ako papayag na dito tayo mamamatay. Alam natin pareho na wala nang makakapagligtas sa atin. Nagsimula ng humagulhol si Caramel noong mapansin unti-unti nang mag-apoy ang pinto ng kanilang kwarto. Anak, mahal na mahal kita. Tulong! Tulong! Sigaw ni Caramel. Unti-unti nang nawala ng pag-asa si Caramel noong ramdam niya na ang paglabo ng kanyang paningin. Marahil hanggang dito na lamang talaga ang kanyang buhay. Mama, mahal na mahal kita. Bulong niya sa kanyang ina na kasalukuyan ang nakapikit. Hinalikan ni Caramel ang noon ng kanyang ina at saka pumikit. Unti-unti nang natanggap ni Caramel na hanggang dito na lamang ang kanyang buhay. Ngunit sino ba mag-aakala na sa oras na handa na siyang tanggapin ang kanyang kamatayan ay bigla siyang nakarinig ng isang malakas na kalabog sa kanilang sala. Caramel! Caramel, si Daniel to! Nasaan kayo? Ramdam ni Caramel ang pagtaas ng kanyang mga balahibo nung makarinig siya ng pamilyar na boses. Dahilan para mabilis niyang buksan ang kanyang mga mata. Pilitin man niyang bumangon ay tila ba hindi na talaga kaya ng katawan niya. Ramdam niya na unti-unti na siyang nawawala ng malay. Ngunit bago dumilim ang kanyang paningin ay nakakita siya ng isang lalaking tumatakbo patungo sa kinaroroonan niya. Aminin niya man o sa hindi, ay masaya siya na makita ang lalaking ito sa ganitong pagkakataon. Caramel! Caramel! Si Daniel to! Unti-unti nang nawala ng pandinig si Caramel. At kahit anong yugyug sa kanya ng kaharap na lalaki ay tila ba huli na ang lahat. Bago niya ipikit ang kanyang mga mata ay sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Hindi dahil sa lungkot, kung hindi dahil sa saya. Mahal kita. Bulong ni Caramel bago tuluyan ang mawala ng malay. Kuya, paano mo nalaman nagkaroon ng balak si Dana na sunugin yung bahay ni na Caramel? Tanong ni Ara. Bunsong kapatid ni Daniel na isang ganap ng engineer. Sinend sa akin nung kabit niya yung conversation nila ni Dana. Hindi na raw kaya ng konsensya niya. Buntong hininga ni Daniel sabay hilamos sa kanyang muka. Ayoko mawala si Caramel sa akin sa pangalawang pagkakataon. Hindi na mawawala si Ate Caramel sa'yo, kuya. Magtiwala ka lang. Wika ni Ara sabay tapik sa likod nito. Sa ngayon ang asikasuhin mo muna yung custody ni Sian. Lumipas ang ilang linggo at matagumpay na nakuha ni Daniel ang custody kay Sian. Bukod pa rito ay nakulong din si Dana dahil nagkaroon ng sapat na ebidensya na siyang nasa likod ng pagsunog sa bahay ni na Caramel. Nung imulat ni Caramel ang kanyang mga mata, isang lalaking nakangiti ang kanyang unang nakita. Hindi niya maipaliwanag ang sayang nararamdaman, lalo na noong hawakan ng lalaki ang kanyang kamay. Sa wakas, akala ko hindi ka na magigising. Bulong ni Daniel. Akala ko mawawala ka na naman sa akin. Nangilid ang mga luha ni Caramel. Dahilan para agad siyang yakapin ni Daniel. Ilang taon siyang nangulila sa presensya ng lalaki. At aminin niya man o sa hindi, ay ito na yatang isa sa pinakamasayang mga araw ng kanyang buhay. I'm sorry, Caramel. Bulong ni Daniel. Sorry, hindi kita binalikan. Hindi kita masisisi, Daniel. Bulong pabalik ni Caramel. Alam ko na iniisip mo na baka kasal na ako dahil napakaraming nireretong lalaki sa akin noon. Nasaan si Mama? Nasa kabilang kwarto siya nagpapahinga. Nandun yung pamilya mo sa kabila. Sagot ni Daniel. Buti na lang talaga at matalino ka, kung hindi, baka hindi ikaw ang naging tutor ni Sian. Natatawang wika ni Daniel sabay hiwalay sa pagkakayakap. Laging sinasabi sa akin ni Sian na lahat daw ng tanong niya nasasagot mo. Siyempre, simpleng math lang naman ang tinatanong niya. Natatawang sagot ni Caramel. Ngayon ako naman ang magtatanong. Buntong hininga ni Sian at saka naglabas ng isang maliit na box ng bracelet mula sa kanyang bulsa. Caramel, can we start again? Nanlaki ang mga mata ng dalaga at walang pag-alinlangang tumango. Kung bago
ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!